Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 321 hanggang 330. Kabanata 321, Malisyosong Paraan. Si Sergey Harris at Anna Harris ay may partikular na malapit na relasyon, kaya nang marinig niyang may nagtatarget kay Sergey Harris nang hindi sinasadya, niyugyug niya si Parvin Carmichael, na hindi pinansin ang tama ng baril sa kanyang binti. Sino ba talaga ito? Talagang nakakatakot ang mga babae kapag nawalan sila ng kontrol, kahit si Julius Reed ay hindi inaasahan na si Anna Harris ay mabalisa. Ang karaniwang masunurin na babae ay parang baliw na ngayon. Ito ay si Sheridan Isolde, Master Isolde. Sa sandaling iyon, si Parvin Carmichael ay natakot hanggang sa mamatay, sabik na ibuhos ang lahat ng kanyang nalalaman. Sheridan Isolde. Napakurap si Anna Harris, natigilan sandali. Anna, bakit parang pamilyar ang pangalan na to? Parang narinig ko na to somewhere before. Nang marinig ang pangalan ni Sheridan Isolde, nakaramdam din si Sergey Harris ng déjà vu. Ang aking ex-boyfriend mula sa universidad. Mariin na ikinuyom ni Anna Harris ang kanyang mga kamao, ang halimaw na ito, yumoko ng napakababa upang gumamit ng gayong paraan. Kung hindi dahil sa pagpupumilit niyang kumain sa restaurant ng kanyang kapatid, kung hindi naging maayos ang relasyon ni Julius Reed. Si Sergey Harris ay maaaring pinalayas na sa Gonzales City sa ngayon. Nasayang ang mga taon ng pagsusumikap, at maging ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sheridan Isolde. Kinagat ni Anna Harris ang kanyang mga ngipin sa puot. Inutusan kami ni Master Isolde na paalisin si Sergey Harris. Inayos niya ang lakas tao at mga sasakyan sa mga hindi maiiwasang ruta para kay Sergey Harris, na nagbabalak na magsagawa ng aksidente sa trapiko. Para gawing gulay si Sergey Harris, o pilayin siya habang buhay. Sa pagtatapos, hindi man lang naglakas loob si Parvin Carmichael na tumangala sa titig ni Anna Harris. Ano, nahihilo lang si Sergey Harris, halos mahimatay. Akala niya ang kailangan lang niyang gawin ay umalis sa Gonzales City upang maiwasan ang gulo, ngunit hindi niya alam na pinipilit siya ng kabilang partido sa isang landas na walang babalikan. Wala man lang pagkakataon na mabuhay. Gaano kalalim ang sama ng loob na ito? Ang walang awa na tao. Maging si Aaron Jackson, na sanay na sa kalupitan, ay hindi maiwasang makaramdam ng malupit. Isang bagay na sana ang mag-target ng mga kalaban, pero ang masama, ordinaryong tao ang pinupuntirya nila. Isang inosente, walang armas na sibilyan. Julius, itong si Sheridan Isolde, ang binata na ang palso ay sinaksak mo ng bakal na tinidor sa restaurant. Tila nagkimkim ng sama ng loob dahil sa pangyayaring iyon. Napangiwi si Kella Radcliffe, nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Si Sergey Harris ay tunay na kapatid ni Anna Harris, kung may nangyari man sa kanya, hindi niya kayang isipin ang kahihinatnan nito. Lahat, wala itong kinalaman sa akin. Kumukuha lang ako ng pera para sa trabaho, at wala akong ideya na kilala kayo ni Sergey Harris, mga boss. Kung alam ko, kahit napahiram mo ako ng 100 lakas ng loob, ako, si Parvin Carmichael, ay hindi maglalakas loob na mag-isip ng ganyan. Lumuhad si Parvin Carmichael sa lupa, walang humpay na yumoko. Saan nila itinakda ang nakaplanong aksidente sa trapiko? Marahang niyugyug ni Julius Reed ang bote ng soda sa kanyang kamay, na maluwag na nagtanong, at nasaan si Sheridan Isolde ngayon? May truck sa intersection sa unahan, Master Isolde. Nag-aalala si Sheridan Isolde na hindi ito sapat para patayin siya, kaya pinaandar niya ang mga sasakyan sa susunod na 3 intersection. Nang makalabas si Sergey Harris sa pintong ito, kahit na may lakas ng 3 ulo at 6 na braso, gagawin niya. Sabi ni Parvin Carmichael, ibinaba ang ulo sa takot at naglakas loob na hindi na magsalita pa. Nabalot ng malamig na pawis si Sergey Harris nang marinig ito at nakaramdam siya ng panghihina. Kella, tumalikod si Anna Harris at lumuhad sa harap ni Kella Radcliffe sabay thud. Anna, anong ginagawa mo?
Nagmamadaling lumapit si Kela Radcliffe. Iniabot ang kanyang kamay upang tulungang tumayo si Anna Harris. Matalik silang magkaibigan at maging matalik na kaibigan. Hindi. Matagal na akong kasama mo at wala akong hiningi sa'yo. Walang tigil na tumulo ang luha ni Anna Harris. Please, hayaan mo akong maghiganti. Alam kong nasa iyo ang kapangyarihan. Masyado nang lumayo si Sheridan Isolde. Pakiusap ko, ingatan mo siya para sa akin. Sa pagtatapos, si Anna Harris ay humihikbi ng hindi mapigilan. Kung may mangyari kay Sergey Harris dahil sa kanya, hinding-hindi mapapatawad ni Anna Harris ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Naiinis lang ako na minsan akong naging bulag, na madali akong nagtiwala sa iba. Kela, ako, si Anna Harris, ay nagmamakaawa sa iyo. Sa mga salitang iyon, mariing iniyuko ni Anna Harris ang kanyang ulo habang nakayuko. Julius. Tumalikod si Kela Radcliffe at direktang lumuhad sa harap ni Julius Reed. Asawa, anong ginagawa mo? Bumangon ka dali. Si Julius Reed, na karaniwang hindi natitinag, ay tumalon na parang naupo sa isang karayom. Ikaw ang asawa ko. Tungkol saan ang lahat ng ito? Walang iniisip, hinayla niya si Kela Radcliffe pataas. Nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo si Anna Harris ngayon. Ang mga mata ni Kela Radcliffe ay determinado at galit. At puno ng isang mamamatay tao na layunin. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Julius Reed ang ganoong intensyon na pumatay sa mga mata ni Kela Radcliffe sa loob ng 3 taon. Kung gayon bakit lumuhad? Isang salita lamang mula sa iyo, langit man o lupa, hinihintay ko ang iyong utos. Niyakap ng mahigpit ni Julius Reed si Kela Radcliffe, I promise you. Salamat. Pumikit si Kela Radcliffe, at 2 patak ng luha ang bumagsak. Aaron Jackson, kunin mo ang iyong mga tauhan at sumama sa akin para hanapin si Sheridan Isolde. Naging mahigpit at makapangyarihan ang boses ni Julius Reed. Mr. Reed, tungkol sa bagay na ito. Whoosh! Bago pa matapos magsalita si Dominating Tiger, sinipa siya ni Julius Reed at nontog sa pader. Ubo-ubo, lumuhad siya sa isang tuhod. Umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Sa susunod, mamamatay ka rin. Nagyelo ang tingin ni Julius Reed nang tumalikod siya at humakbang palabas ng haring prawn ni Harris. Anna Harris, kung gusto mong maghiganti, dalhin mo ang iyong kapatid at sumunod ka sa akin. Okay. Huminga ng malalim, kinuyam ni Anna Harris ang kamay ni Sergey Harris at sumunod na malapit sa likuran. Sa malawak na hotpot restaurant, tanging sina Aaron Jackson at Dominating Tiger lang ang natira. Boss, ako. Ang nangingibabaw na mukha ni Tiger ay mapatla, ang kanyang dibdib ay binalot ng matinding sakit. Pinoprotektahan ka ni Mr. Reed, kahit sino pa ay mamamatay ngayon. Si Aaron Jackson ay kumuha ng sigarilyo na may nanginginig na mga kamay, hinawakan ito, pagkatapos ay ibinalik ito sa pakete. Alam ko, napuno ng pait ang mukha ni Tiger na nangingibabaw. Let's go. Itong Gonzales City ay malapit nang makaranas ng panibagong pag-aalsa ng marahas na bagyo at pagdanak ng dugo. Nang bumangon si Aaron Jackson sa lupa, muntik na siyang matamba. Kuwit, ang Shangri-La ng Gonzales City Dragon Rice. Lagyan mo ito ng lakas. Si Sheridan Isolde ay nakahiga sa isang presidential suite, napapaligiran ng ilang babaeng kulang sa damit. Minamasahe nila siya ng mga sandaling iyon. Paglingkuran mo ako ng mabuti mamaya, at sisiguraduhin kong mahusay kang gagantimpalaan. Kinuha ni Sheridan Isolde ang $10,000 mula sa nightstand at hinampas ito sa puwitan ng isang babae. Isa pang babae ang nagdala ng isang plato ng ubas at isa-isang ipinakain kay Sheridan Isolde. Kayong mga aso, tumahol kayo para sa akin. Habang nakayakap sa magkabilang gilid ang mga babae ay tumawa siya ng malakas. Woof! Ang isa sa mga babae ay agad na nakadapa sa kama at tumahol na parang aso. Good girl. Eto na ang reward mo. Naglabas si Sheridan Isolde ng 10 green notes, pinadaos-dos ito sa cleavage ng babae. Salamat, Master Isolde. Binigyan niya ito ng isang malandi na kindat na lalong nagpalaki sa pagpukaw ni Sheridan Isolde. Haha, siguro kung namatay na ang asong iyon. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang ilang driver na inayos niya. So, maayos na ba ang lahat? Whoosh! Maya-maya lang, marahas na bumukas ang pinto ng kwarto. Ah,
Napasigaw ang mga babae sa gulat, mabilis na sumisid sa ilalim ng mga takip. Sino ang bulag? Ibinaba ang kanyang telepono, bumangon si Sheridan Isolde sa kama at humakbang patungo sa pinto. Paano naging ikaw? Nang makita niya si Sergey Harris, biglang nanlamig ang kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 322, Pagpasok sa Lungguhit 1. Sa plano ni Sheridan Isolde, si Sergey Harris ay dapat na naaksidente sa ngayon, na aksidenteng nabaligtad ng isang lasing na nagmamanehong truck, hanggang sa kamatayan o vegetative state. Kinusat niya ang kanyang mga mata, sinisigurado niyang wala siyang nakikita. Ikaw, tao ka ba o isang multo? Medyo natarante si Sheridan Isolde. Nagayos siya ng 4 na bodyguard sa pintuan, na pawang mga desperado na kilala sa kanilang walang awa at mabangis na pagkilos. Ngunit ngayon na pumasok si Sergey Harris, nangangahulugan ito na ang mga tao sa labas ay tahimik na inilabas. Hindi ba dapat alam ni Master Isolde kung ako ay tao o isang multo? Napapikit si Sergey Harris, ang kamay niyang nakahawak sa bakal na nanginginig sa punto ng pagkabaliw. Siya ay isang disenteng negosyante na karaniwang magtitiis ng anumang hindi patas. Ngunit may limitasyon ang pagtutulak ng napakalayo, at kahit na isang sulok na kuneho ay kakagatin. Bukod dito, pagkatapos na matapos ang jablo sa kanya, ang susunod na target ay tiyak na si Anna Harris. Huwag kang magulo. Napaatras si Sheridan Isolde sa takot at nagmamadaling tumakbo papunta sa kama para kunin ang kanyang cellphone, nagpupumilit na nagdial, tumatawag ako ng pulis. Maghintay ka na lang na mabulok sa kulungan. Kadalasan, kapag tinakat niya ang mga ordinaryong tao, karamihan ay pipiliin na magdusa sa katahimikan. Pagkatapos ng lahat, kapag napunta ka sa kulungan, hindi mo alam kung ano ang maaaring magbago kapag lumabas ka. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang umagos ang malamig na pawis sa noo ni Sheridan Isolde, at nagsimulang manginig ang kamay niyang nakahawak sa telepono. Ang cellphone na may full signal kanina lang ay wala ng service. Kahit anong pilit niya, hindi natuloy ang mga tawag. Pahiram ng phone mo. Inihagis ni Sheridan Isolde ang kanyang telepono sa kama at inagaw ang telepono ng isang babae. Bilisan mo at i-unlock ito. Kinawian niya ang telepono sa harap ng mukha ng babae, at biglang tumayo sa kinatatayuan. Katulad ng dati, walang signal. Iyo. At sa iyo, ibigay mo dito. Habang tumitingin si Sheridan Isolde, lalo siyang natarante sa loob. Nang makapasok siya sa hotel kanina, nakikipag-ugnayan siya sa mga driver ng truck sa telepono, at napakaganda ng signal. Mga buong bar. Ngunit ngayon, walang nakitang serbisyo ang telepono ng lahat. Samantala, nakatayo roon si Sergey Harris na hawak ang bakal, malamig na pinagmamasdan ang walang kwentang pakikibaka ni Sheridan Isolde. Gaya nga ng sinabi ni Julius Reed, hayaan muna siyang makakita ng pag-asa, pagkatapos ay ilubog siya sa kawalan ng pag-asa. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na naisip ni Sheridan Isolde na kung buhay pa si Sergey Harris, nangangahulugan ito na hindi nagtagumpay ang kanyang plano, at hanggat tinatanggihan niya ang lahat, ano ang magagawa ng kabilang panig? Mukhang kinakabahan ako sa wala. Siniguro niya ang kanyang sarili sa isip, at sabay tumikim, Sergey Harris, ano ang ginagawa mo? Pagpasok sa aking silid ng walang pahintulot, lumabas ka na. O tatawag ako kaagad ng seguridad, at maaari kang maghintay na itapon sa kulungan. Ganun ba? Sa harap ng tanong ni Sheridan Isolde, malamig na tumikim si Sergey Harris, kung gayon, paano naman ang pagpatay ni Master Isolde? Hindi ba dapat mabulok ka rin sa kulungan dahil dyan? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Naglakad si Sheridan Isolde sa kama upang magsuot ng kamiseta at sumigaw patungo sa pintuan, seguridad. Seguridad. Ngunit pagkatapos ng 2 beses na tumawag, walang tugon mula sa labas. Sergey Harris, binabalaan kita. Kung hindi ka lalabas ngayon, ay demanda kita ng paninirang puri. Hindi pa rin niya nakalimutang magbanta, dahil ang pamamaraang ito ay hindi kailanman nabigo laban sa mga tapat na karaniwang tao. Talaga, pagkatapos ay aidmanda ako para sa pag-atake. Halika. Bang! Si Sergey Harris ay humakbang pasulong, malakas na hinampas ang bakal na tubo sa ulo ni Sheridan Isolde. Naghiyawan ang ilang babae sa kama,
Bawat isa sa kanila ay nakatingin kay Sergey Harris na may takot sa kanilang mga mata. Lumabas ka. Inihagis ni Sergey Harris ang kanyang bakal na tubo, at ang mga babae, na parang binigyan ng espesyal na kapatawaran, ay nagmamadaling nagsuot ng ilang damit at tumakbo palabas ng walang sapin. May tumawag sa akin ng security. Napasandal si Sheridan Isolde sa dingding, nahihilo at nakakita ng mga bituin. Sergey Harris, nababaliw ka na. Umalis ka na lang, hindi ko ipagdadasal sa'yo ang pangyayari ngayon. Pero kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, isinusumpa kong papatayin kita sa loob ng ilang minuto. Napatingin siya kay Sergey Harris na nakatayo sa kanyang harapan, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Hindi na ito ang tapat na lalaking nakita niya kahapon, nakatayo sa harap niya ngayon ay parang isang mamamatay tao na dyablo. Ang hindi inaasahan ni Sheridan Isolde ay ang tanging hindi mahawak ang sukat ni Sergey Harris ay si Anna Harris. Ang sinumang nang ahas na saktan si Anna Harris, si Sergey Harris ay isa sa panganib ang kanyang buhay upang patayin ang mamamatay tao. Nababaliw na ba ako? Nasa iyo ba ang iyong konsensya noong inutusan mo ang driver ng truck na patayin ako? Nagayos ka ng 3 o 4 na truck na maghintay sa intersection, sumusunod ba iyon sa batas? Si Sergey Harris ay humakbang pasulong, ang kanyang kamay ay nakakapit sa bakal na tubo na nanginginig ng hindi mapigilan. Sheridan Isolde, ipapahamak ko ang nanay mo. Bang! Kasabay ng tunog ng pagputol ng hangin, ang bakal na tubo sa kamay ni Sergey Harris ay bumagsak ng husto. Sinubukan ni Sheridan Isolde na umiwas, ngunit ang bakal na tubo ay nabasag mismo sa kanyang nakalahad na mga braso. Basag! Sergey Harris, baliw ka! Sa malutong na tunog, nabasag at nabali ang mga braso ni Sheridan Isolde. Napahiga siya sa lupa, namilipit ang mukha niya sa sakit. Sheridan Isolde. Umungol si Sergey Harris, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nabaliw, tingnan mo ang aking mukha. Napaluhod siya, namumula ang mga mata habang nakatingin kay Sheridan Isolde, gusto mong sirain ang pamilya ko, papatayin mo na kita ngayon. Hindi kita gustong patayin. Sergey Harris, ikaw, baliw ka. Wala akong alam, pagsisisihan mo ito. Kahit na sa ganoong sandali, nanatiling malamig ang ulo ni Sheridan Isolde, alam na ang pagtatapat ay mangangahulugan ng kanyang katapusan. Laban sa isang normal na tao, maaari niyang gamitin ang kanyang awtoridad at maging ang mga pagbabante ay epektibo. Ngunit ang Sergey Harris ngayon ay hindi naiiba sa isang baliw. Parvin Carmichael. Hindi maintindihan ni Sheridan Isolde, sa paghawak ni Parvin Carmichael ng mga bagay at ng sarili niyang mga tauhan sa intersection, paano kaya nalik at na-expose ang plano? Pwede bang? Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Sergey Harris, pag-usapan natin ito. Gusto mo ba ng pera? Ibibigay ko sa iyo hanggat gusto mo. May pera talaga ako pauwi. Si Sheridan Isolde ay tunay na natakot. Ang tingin ni Sergey Harris ay parang isang desperadong takas, puno ng walang katapusang hangarin na pumatay. Pera. Si Sergey Harris ay tumawa ng masama, hinawakan si Sheridan Isolde sa kwelyo, sa tingin mo ba mabibili ng pera ang lahat? Kung gayon, ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking makakaya. Damaloy ang dugo sa kanyang noo, na nabulag na si Sheridan Isolde. Pinlano niyang patatagin si Sergey Harris at sa sandaling umalis siya sa hotel, agad niyang ipapatay si Sergey Harris. At tungkol kay Anna Harris, sasamahan muna niya ito, pagkatapos ay itapon siya sa ilog upang pakainin ang mga isda. Gusto ko ang buhay mo. Bang! Napaungol si Sergey Harris at hinampas ang bakal na tubo sa ulo ni Sheridan Isolde. Please, huwag mo akong patayin. Napaluhod si Sheridan Isolde, walang tigil na nagsusumamo. Nakakakilig talaga ito. Maya-maya, biglang dumating ang isang boses na pamilyar ngunit kakaiba ni Sheridan Isolde, na sinundan ng mga yabag ng paa. Sino nandyan? Inangat ni Sheridan Isolde ang kanyang ulo, pilit na sinisipat kung sino ang nasa tapat niya. Ngunit nang makita niya ang mukha ng tao ay nagulat siya. Ikaw kasi. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang binata na tinusok ang kanyang palso ng metal na tinidor sa hapunan, ang parehong lalaki na nasa pribadong silid kasama si Anna Harris. Master Isolde, nailabas ko na ang video na ito. I wonder kung ano ang magiging tingin sa iyo ng mga tao sa circles ngayon.
Pinalakpakan ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, nakasquat sa harap ni Sheridan Isolde na may nakangiting mukha. Masarap sa pakiramdam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 323, Hindi Pagiging Karaniwan. Komportable. Gusto lang ni Sheridan Isolde na maghanap ng tahimik na lugar para makapagpahinga sandali. Pero alam niyang puro wishful thinking lang iyon. Sheridan Isolde, gusto mo bang mabuhay? Yumuko si Julius Reed at mahinang nagtanong. Oo, walang pag-aalinlangan, umungol ang ulo ni Sheridan Isolde na parang ulo ng kalapati. Gusto niyang mabuhay ng husto. Dito sa Gonzales City, napapaligiran ng isang grupo ng mga desperado, talagang natakot si Sheridan Isolde. Gusto mo bang mabuhay? Madali lang yan. Kasabay ng pagwagayway ng kamay ni Julius Reed, agad na dinala ng isang staff ang isang upuan. Tawagan ang iyong pamilya, bayaran ang ransom. Umupo siya sa upuan na nakakross ang isang paa sa kabila, at ibinigay ang telepono sa kama kay Sheridan Isolde. Walang signal ang telepono. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Sheridan Isolde nang makita niyang bumalik sa buong lakas ang signal ng telepono. Pero ngayon lang, kahit na ilang suntok na siya sa ulo mula sa mga bakal na tubo, hindi pa siya nagdedeliryo. Signal ang sinasabi mo. Natural, bumabalik iyon kapag ginamit ko. Mag-compose ka at magpadala ng video sa pamilya mo. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, ngunit ang ngiting iyon ay nagpalamig sa gulugad ni Sheridan Isolde. Okay, napalunok si Sheridan Isolde, pinunasan ang dugo sa kanyang mukha gamit ang kanyang damit, at kinakabahang nagpasimula ng isang video call. Sheridan, kailan ka babalik? Naputol ang boses sa kalagitnaan. Sheridan, anong nangyari sa mukha mo? Biglang naging tense ang boses. Sa sandaling iyon, tumanggaw si Julius Reed. Whoosh! Si Sergey Harris, na nakatayo sa likod ni Sheridan Isolde, ay biglang umindat ng bakal na tubo. Basag. Nalaglag ang telepono sa lupa. Ngunit sa kabilang dulo ng video ay malinaw na nakita si Sheridan Isolde na tinamaan. Sino kayong mga tao? Palayain ang aking anak ngayon, kung hindi, dudurugin ko kayo. Halatang galit ang nasa kabilang dulo ng video. Paumanhin, Mr. Isolde. Ang iyong anak ay nasa aking mga kamay. Sa isang kilos ni Julius Reed, agad na kinuha ng staff ang telepono mula sa lupa. Sa screen, may isang matandang lalaki na may salamin, mukhang galit na galit. Sino ka? Binabalaan kita, kapag hindi mo siya pinakawalan kaagad, tumatawag ako ng pulis. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Ang matanda ay nagsisikap na manatiling kalmado, iniisip na patatagin ang mga tao sa kanyang harapan upang matiyak ang kaligtasan ni Sheridan Isolde. Nabalitaan ko na may isang anak lang si Mr. Isolde. Palaging may ngiti sa mukha ni Julius Reed, walang ibang emosyon. Itong matinding kalmado ang nagdulot ng takot sa puso ni Stanley Isolde. Lahat ng lalaki ay may pagnanasa, mapapangyarihan man o babae. Hanggat may mga kahinaan, maaari niyang pagsamantalahan ang mga ito. Ngunit sa harap ni Julius Reed, nalugi ang karanasang negosyanteng si Stanley Isolde. Mula sa hindi nagbabagong ngiti ng isa, wala siyang maaaninag na kapakipakinabang na impormasyon. Tunay nga, iisa lang ang anak ko. Ngayon, anuman ang mga tuntunin mo, sabihin mo lang. Ngunit isang bagay ang tiyak, dapat mong tiyakin ang kaligtasan ng aking anak. Huminga ng malalim si Stanley Isolde at tahimik na inayos ng kanyang asawa na pakilyusan ang kanilang mga tauhan ng walang pakialam, sinusubukang alamin ang lokasyon ng kanyang anak. Ang iyong anak ay pinaghihinalaan ng pagpatay at pinaghihinalaan din ng pagkidnap. Tinapakan ni Julius Reed ang mukha ni Sheridan Isolde, mahinang ngumiti, at sinabing, Pamilya Isolde, sa tingin mo, magkano ang pera sa tingin mo ang makakasagot nito? Hanggat kaya ko. Sabi ni Stanley Isolde sa malalim na boses. Sa una ay nabigla siya, ngunit pagkatapos ay naging hindi kapani-paniwalang kalmado. Ang kanyang anak ay mayabang at ang pagkuha ng isang tao upang gumawa ng pagpatay ay hindi sa kanyang pagkatao. Pero kung titignan itong kabataang nasa harapan niya na tila hindi pamilyar, hindi siya dapat maging isang kilalang figure. Logically speaking, na may mga bodyguard na laging nasa tabi ni Sheridan Isolde, hindi siya dapat nahuli ng ganoon kadali. Punong pamilya,
ang ilang mga bodyguard na sumusunod sa Young Master ay nawalan ng komunikasyon. Isinulat ng mayordomo ang linyang ito sa harap ni Stanley Isolde nang hindi ito nakikita ni Julius Reed. Bata, ginagawa mo ito para lang sa pera. Hanggat palayain mo si Sheridan Isolde, sinisiguro ko sa iyo, magkakaroon ka ng sapat na pera, at makakalimutan natin ang bagay na ito. At saka, hindi ako tatawag ng pulis. Ang mga bodyguard na sumunod kay Sheridan Isolde ay lahat ay napakabigat, isang katotohanang alam na alam ni Stanley Isolde. Ngayong nawalan na ng ugnayan ang mga taong ito, napatunayang hindi ordinaryong tao ang kabataang ito. Hanggat kaya niyang iligtas si Sheridan Isolde, magagamit ni Stanley Isolde ang kanyang mga koneksyon para mabilis na i-freeze ang mga account at ayusin ang Shadow Warrior na lipulin ang buong grupong ito. Family Head, patuloy na nagbabago ang kanilang address, dapat mayroon silang eksperto sa computer. Hindi namin sila mahanap. Sumulat din ang ina ni Sheridan Isolde ng isang linya ng text, inilagay ito sa harap ni Stanley Isolde. Ito ba ay isang organisado, pinag-isipang aksyon? Naisip kaagad ni Stanley Isolde ang kanyang mga karibal sa negosyo, sila lamang ang may kakayahang gumawa ng gayong maselang pagpaplano. Lagi namang sinasabi ng lahat na ang pagiging makamundong tao, sakam sa kayamanan at pagnanasa, ang paraan. Gayunpaman, nais kong maging isang pantas na hindi naghahangad ng pera o kapangyarihan. Itinutok ni Julius Reed ang kamera kay Sheridan Isolde, ngumiti, at sinabing, Family Head Isolde, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan para mapalaya siya. Huwag masyadong lumayo. Dumilim ang mukha ni Stanley Isolde na tuluyang nagpakita ng galit. Malinaw na ang mga taong ito ay hindi naghahanap ng pera. Kinakidnap mo ang anak ko, tapos paulit-ulit mo akong pinapahiya, ano nga ba ang hinahabol mo? Gaano man kalaki ang ibinabayad sa iyo ng amo mo, ako, si Stanley Isolde ay bibigyan ka ng 3 beses niyan. Hinampas ni Stanley Isolde ang mesa sa isang mabangis na galaw, kung hindi, ito ay isang labanan hanggang kamatayan. Tatay, nang marinig ni Sheridan Isolde ang mga masasakit na salita, nanginginig sa loob, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, kailangan mong iligtas ako. Ngayon ang kanyang ama ang tanging pag-asa niya, hanggat maaari siyang makabalik ng buhay, si Sheridan Isolde ay nanumpa na maghihiganti. Ngunit kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila walang balak ang kabilang partido na palayain siya. Sheridan, huminahon ka. Umungol si Stanley Isolde, nakatingin kay Julius Reed sa screen, at malamig na nagtanong, magsalita ka, ano ang mga kondisyon mo? Hindi siya naniniwala na ang kabilang partido ay gumawa ng ganoong haba at pagsisikap para sa wala. Napakahalaga ni Sheridan Isolde, ito man ay para sa pera o para sa pagbabante sa pamilya Isolde na gumawa ng mga konsesyon sa negosyo, ito ay mas praktikal kaysa sa pagpatay. Nagplano ang iyong anak ng pagpatay, at plano kong ipadala siya sa bilangguan. Alam kong napaka-curious mo sa lugar na ito. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, Gonzales City, Shangri-La, kung maglakas loob kang magpadala ng sinuman, mas maraming darating, mas maraming mamamatay. Tumayo si Julius Reed, inihagis ang telepono sa lupa, ang lahat ng buhay ay pantay-pantay, dahil marami siyang nagawang kasamaan, kukunin ko siya sa ngalan ng langit. Bastos, si Sergey Harris, na kanina patahimik, ay sumugod upang kunin ang bakal na tubo mula sa mga kamay ni Sergey Harris at marahas na hinampas si Sheridan Isolde. Ikaw asong babae, kaya ikaw, nagkamali ako, binibini, iligtas mo ang aking buhay. Kuwait, Gani Province, Isolde Family Villa. Basag. Mabangis na dinurog ni Stanley Isolde ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan at naging pulbos. Makipag-ugnayan kaagad sa matandang iyon, hanggat may iligtas niya si Sheridan Isolde, pumapayag ang pamilya Isolde sa anumang halaga. Ngunit sa isang kondisyon, ibalik sa akin ang binatang iyon ng buhay. Family Head, sigurado ka ba dito? Kapag nakipag-ugnayan tayo sa matandang iyon, ang ating Isolde family ay maaaring madala sa isang malawak na pagsasabuatan, at magiging mahirap na manatiling walang kinalaman. Nag-alinlangan ang isang binata. Ang aking anak ay nabugbog sa ganoong estado, kung hindi tayo kikilos ngayon, kanino ko ipagkakatiwala ang mahusay na negosyo ng pamilya na ito? Ang aking isip ay buo na, makipag-ugnayan kaagad sa matanda,
Sabihin sa kanya ang aking intensyon, ang Isolde family ay handang sumali sa Boulevard League. Napapikit ng bahagya si Stanley Isolde, walang humpay na nanginginig ang mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 324, Liga ng Boulevard. Pagkalabas ni Julius Reed sa silid, agad niyang inayos ang mga tao ni Aaron Jackson na bantayang mabuti ang paliparan, ang mga pantalan, at ang mga istasyon ng tren. Kasabay nito, nagpatawag siya ng malaking bilang ng mga lalaki upang bantayan ang paligid ng Shangri-La, maging ang mga service staff sa loob ay mga tao ni Aaron Jackson. Ito ay ganap na isang poster ng pag-akit sa kaaway sa isang bitag. Hanggat ang Isolde family ay naglakas loob na pumunta, gayunpaman maraming dumating ay papatayin. Pagkatapos ng lahat, ang pagluhod ni Keller Radcliffe ay napuno si Julius Reed ng layuning patayin. Paglabas pa lang niya sa main entrance ng hotel, nakatanggap si Julius Reed ng tawag mula sa hindi kilalang numero sa kanyang mobile phone. Ang numerong ito ay lubhang confidential, bukod sa mga taong tulad ni Miguel Abbott, walang nakakaalam nito. Walang mga tawag sa telemarketing ang makakarating sa numerong ito. Hello. Hindi na nagdalawang isip si Julius Reed at agad na sinagot ang tawag. Mr. Reed. Isang mahinang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ikaw. Naramdaman ni Julius Reed na pamilyar ang boses, ngunit hindi niya matandaan kung kanino ito nagmamay-ari sa sandaling iyon. Bukod dito, sa paghusga mula sa boses, tila ang kabilang partido ay maaaring nasa isang masikip na espasyo, na gumagawa ng tawag ng palihim. Bridger Davenport, ikaw, paano mo nalaman number ko? Nadama ni Julius Reed na hindi ka panipaniwala dahil kahit na sumang-ayon siya kay Bridger Davenport na magulat ng anumang balita sa kanya, ang numerong natitira ay kay Miguel Abbott. Sa ganitong paraan, hindi ito magdudulot ng hinala at maaari ring magkaroon ng lihim na epekto. Binigay sa akin ni Mr. Abbott. Mr. Reed, urgent, please makinig ka muna sa akin. Napakalambot ng boses ni Bridger Davenport kaya kinailangan ni Julius Reed na makinig ng mabuti para malanawan ito. Kahapon, ang aming gang leader na si Maurice Hierro ay sumali sa isang organisasyon na tinatawag na Boulevard League. Maraming mayayamang mga ngalakal at kapangyarihan mula sa Five River Province ang sumali, kasama na ang Leopold family at Kensington family. Gayunpaman, hindi inimbitahan ang mga taong tulad ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Sa kabilang banda, ang Golden Eagle Group at Moonlight Group ang unang na-target na leagues initial ng Bolivar. Kung susumayan, ang lahat ng mga imbitado ay mula sa malalaking pamilya na may sama ng loob laban sa iyo. Atlas Leopold ng Leopold family ay napilayan mo, ang mga tauhan ni Queen's Kensington ay pinatay mo sa Gonzales City, at si Maurice Hierro ay palaging nais na alisin ka. Ang tanging hindi akma ay si Stanislaus Potter, ang kanyang anak na si Kwame Potter. Si Stanislaus Potter ay nangako na ng kanyang katapatan sa akin, siya na ngayon ang aking tao. Mahinahong wika ni Julius Reed. Iyon ang nagpapaliwanag sa lahat. Ang mga miyembro ng organisasyon ay hindi lamang mula sa Five River Province kundi pati na rin mayayamang mga ngalakal mula sa Gani Province. Ang susunod na hakbang sa kanilang plano ay kunin sina Stanislaus Potter at Miguel Abbott sa loob ng mga susunod na araw. Thud, thud. Sa sandaling iyon, may mga yabag sa tawag sa telepono, at nagmamadaling ibinaba ni Bridger Davenport ang telepono. Kuya, anong problema? Si Aaron Jackson, nang makitang medyo nahimasmasan si Julius Reed, ay mabilis na lumapit sa kanya para aliwin, please rest assured, kuya. Kahit na ang Isolde family ay may kapangyarihan ng divine, hindi sila makakatakas mula sa Gonzales City. Hindi iyon. Umiling si Julius Reed, bumubulong sa sarili, Boulevard League, Boulevard League, Boulevard. Gusto kong makita kung talagang mabibitag mo ako. Bumaling siya kay Aaron Jackson, kailangan kong pumunta sa Five River Province ngayon, nakalusot na ang mga tao nila dito, at pinatunayan ito ng insidente ng bomba noong nakaraan. Para sa kaligtasan ng iyong hipag, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kuya, anong gagawin mo? Medyo mabagal mag-react si Aaron Jackson. Hindi ba't naghihintay na lamang sila dito sa pagdating ng Isolde family sa kanilang kapahamakan? Bakit biglang pumunta sa Five River Province?
Ang liga ng boulevard na ito ay dapat na konektado sa mga taong tumutumbok sa akin. Kung malalaman natin kung sino ang mga organizer, maaari nating masubaybayan mula roon at malaman kung sino talaga ang highly skilled individual na binanggit ni Joel Martin. Isang kislap ng talas ang bumungad sa mga mata ni Julius Reed, at ang kanyang boses ay naging medyo nagyayelo. Ang kaligtasan ng iyong hipag ay mas mahalaga kaysa anupaman. Pagkasabi nito, pumunta siya para makipag-usap kay Keller Radcliffe at pagkatapos ay dumiretso sa Titan Group. Makalipas ang 15 minuto, isang jeta ang lumitaw sa underground parking lot ng Titan Group. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat ang lumapit sa bintana ng kotse at bahagyang tinapik ang salamin, may ilaw. Dahan-daang bumaba ang bintana, at bamulong ang lalaking nakabalot sa trench nang makitang walang tao sa paligid. Si Ovidio Cook ay nananatiling walang hinala sa ngayon, higit sa lahat, siya ay nagkasala ng kapabayaan. Sinuri ko kahit na kung aling pahayagan ang binabasa niya habang gumagamit ng banyo, ang lalaki ay walang lakas ng loob na ipagkanuluka. Kailangan ko ng eroplano, para makalipad agad sa Five River Province. Dapat panatilihing confidential ang operasyon, walang ibang makakaalam. Nagsalita si Julius Reed mula sa driver's seat ng jeta. Relax, nilagyan ko ng droga ang driver at bigla na lang mamamatay sa loob ng 3 oras. Ang iba naman, hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Bane Cook, nakasuot ng itim na trench coat, habang isinusuot ang kanyang salaming pang-araw. Boss, nasa rooftop ang eroplano, bukod sa iyo at sa akin, walang ibang makakaalam. Sa oras na may matuklasan si Ovidio Cook, malalapag ka na. Magaling. Lumingalinga si Julius Reed sa paligid para siguraduhing walang tao sa malapit, saka lumabas ng sasakyan at sumakay ng elevator papuntang rooftop. Sa likod niya, sumunod si Bane Cook hanggang sa elevator. Isa itong elevator na exclusive para sa senior staff. Kapag na-activate na ang emergency mode, hindi ito titigil sa kalagitnaan, ngunit direktang dumiretso sa destinasyon nito. Matapos ay swipe ni Bane Cook ang kanyang card, dumiretso ang elevator sa rooftop. Sa oras na iyon, ang helicopter sa rooftop ay naglalabas ng dumadagandong na tunog. Hello, ako si Bane Cook, tumawag para sa eroplano. Bago pa makapagsalita ang mga security personnel, agad na ipinakita ni Bane Cook ang kanyang ID. Minister Cook, nang makita ang pangalan sa ID, isang security guard ang nagmamadaling sumaludo sa kanya. Ang kabantugan ni Bane Cook ay kilala, kinokontrol niya ang pinakadakilang kapangyarihan sa loob ng pinakalihim na departamento ng Titan Group. Bukod dito, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya ay napakabihirang na ang lahat ay tumingin kay Bane Cook nang may takot at takot. Alam ba ng chairman ang tungkol dito, Ministro Cook? Huwag mong gawin ito sa maling paraan, ito ay protocol ng kumpanya, kahit na ang chairman ay kailangang magpaliwanag ng maaga kung nais niyang gamitin ang helicopter. 4 na security guard ang nakatayo sa harap ni Bane Cook, na mukhang problemado, baka maaari mong itanong sa chairman. Sino ito? Napansin ng isa sa mga security guard si Julius Reed at lumapit ito para mag-imbestiga. Tumigil ka dyan. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Bane Cook, at hinarap niya ang security guard. Ang ginoong ito ay isang kilalang panauhin ng Titan Group. Inutusan ako ng chairman na ihatid ang panauhin palayo. Lumiko ka agad, o hindi ako maawa. Ito, mukhang problemado ang mga security guard, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa wakas, tumabi sila para maglinis ng landas. Walang nang ahas na hamanin si Bane Cook, ang baliw na ito na naglakas loob pang manaire sa chairman. Tiyak na hindi nila naisip na mas mataas ang ranggo nila kaysa sa chairman. Pakiusap, nang makitang malinis ang daan, sinenyasan ni Bane Cook si Julius Reed na magpatuloy. Tumanggo si Julius Reed at mabilis na sumakay sa helicopter, na pagkatapos ay dahan-daang lumipad. Minister Cook, kailangan kong kumpirmahin ito sa chairman. Isang security guard ang kumuha ng walkie-talkie, handang magulat sa front desk. Hindi na kailangan. Thwak, sa kamay ni Bane Cook ay lumitaw ang isang punyal, na itinutok niya diretso sa puso ng security guard. Ikaw, ang landas ay pinili mo. Hindi man lang siya nilingan ni Bane Cook at tinabi ang security guard. Magkasunod-sunod, 2 saksak ang naihatid niya,
At bago pa makareact ang dalawa pang security guard, naging mga bangkay na rin sila. Minister Cook, mangyaring iligtas ako. Napaluhod ang natitirang bantay, sa sobrang takot ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog at bituka. Bakit ka lumuhad? Mga corporate spy sila. Bago ka lang dito, hindi ka ba masyadong nag-iisip? Pinunasan ni Bangkok ang punyal sa damit ng isa sa mga katawan at muling ipinasok sa kanyang bewang. Ngunit bago pa makahinga ng maluwag ang gwardya, muling tumalikod si Bangkok. Minister Cook, wala akong nakita. Nanginginig sa takot ang gwardya, sa pag-aakalang nagbago na ang isip ng lalaki. Alagaan ang mga katawan. Kung hindi mo alam kung paano, tawagan ang aking mga subordinate upang hawakan ito, sabi ni Bangkok na may mahinang ngiti, habang siya ay tumalikod upang umalis sa rooftop. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 325, Bigla ang pangyayari. Sa eksklusibong pribadong silid sa ikatlong palapag ng Perlas ng Tubig, sa Five River Province. Si Stanislaus Potter at Miguel Abbott, na nagmamadaling bumalik mula sa Gonzales City, ay umiinom. Mula nang mangyari ang insidente kay Richard, si Stanislaus Potter ay lubusang nakumbinsi kay Julius Reed, kaya't tuluyan na niyang binitawan kahit ang mga bali ng mga binti ng kanyang anak. Siya ay isang matalinong tao at alam na ang pagpapatuloy ng laban ay haantong sa kanyang pagbagsak at pagkawala ng lahat. Sa panahong ito, bilang tagapagsalita ni Julius Reed sa Five River Province, madalas na nakipag-ugnayan si Miguel Abbott kay Stanislaus Potter, na naabot ang pakikipagtulungan sa maraming bagay. Mr. Abbott, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Mr. Reed ngayon? Dinampot ni Stanislaus Potter ang kanyang baso at nag-isip sandali. Hindi kaya tayo ang gumawa ng inisyatiba, sinusubukang pasayahin siya ng sobra-sobra, at nauwi lang sa maling dulo ng kabayo. Hindi nila ipinaalam kay Julius Reed ang tungkol sa pamumuhunan sa Radcliffe Group, na kumikilos ng buo sa kanilang sariling kagustuhan. Gayunpaman, ito ay isang kumpanya na kinokontrol ng asawa ni Julius Reed, at ginawa nila ito para lamang ipahayag ang kanilang paninindigan. Imposible. Ikan-away ni Miguel Abbott ang kanyang kamay, tahasang tinanggihan ang iniisip ni Stanislaus Potter, talagang hinahangaan ni Mr. Reed ang kanyang asawa. At sa palagay mo ba ay hindi malalaman ni Mr. Reed ang tungkol sa ating mga aksyon? Kung gayon, bakit niya pipiliin ang huling sandali para pigilan tayo? Sa pamamagitan ng kanilang kamakailang pakikipag-ugnayan, halos naunawaan ni Miguel Abbott ang mga kagustuhan ni Julius Reed. Sa kabila ng pagiging bata at napapaligiran ng magagandang babae, si Julius Reed ay hindi kailanman nasway, na nagpapakita ng paghamak sa pakikisali sa gayong mga babae. Bukod dito, sa tuwing pinag-uusapan niya si Kela Radcliffe, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal at kaligayahan. Ito ay isang pakiramdam na nagmula sa puso at hindi nagkukunwari. Higit pa rito, si Julius Reed ay may hindi mabilang na mga especially iya sa kanyang tabi. Naiimbestigahan niyang mabuti ang mga bagay tulad ng pagpapanggap ni Richard bilang iligal na anak ni Stanislaus Potter, paano sila makakaasa na itago ang kanilang intensyon na scout ang Radcliffe Group mula kay Julius Reed. O posible bang sinadya ni Mr. Reed ang pagpapadala ng mensahe sa amin? Si Stanislaus Potter ay may ugali na mag-isip ng pinakamasama sa bawat sitwasyon, dahil inihanda siya nito na gumawa ng mga plano para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang tagumpay ng Golden Eagle Group ngayon ay hindi hiwalay sa kanyang pakiramdam ng krisis. Brother Stanislaus, sobra mong tinatansya kaming dalawa at minamaliit mo si Mr. Reed. Nakangiting itinaas ni Miguel Abbott ang kanyang baso, sa pamamagitan ng sarili naming mga merito, hindi man lang namin mahuli ang mata ni Mr. Reed. Marami akong natutunan mula sa pag-inom kasama mo ngayon, Brother Abbott. Sa gayon, babalik ako sa opisina at maaari tayong magsama-sama sa ibang araw. Kinuha ni Stanislaus Potter ang jacket na nakasabit sa isang kalapit na upuan, bahagyang namula ang kanyang mukha. Ang sarap ng alak na ito, padalhan ako ng 2 bote. Bihira mong itanong, Brother Stanislaus, padadalhan kita ng isang buong case. Tumayo din si Miguel Abbott para magsuot ng damit at bamulong sa tainga ni Stanislaus Potter. Tinuri ng mga tao ko, at kaninang umaga, dumating ang chairman ng Radcliffe Group sa pasukan ng kumpanya, naghihintay sa amin. Kailangan niyang umalis dahil sa ilang bagay, at pagkatapos ay natanggap namin ang tawag na iyon.
Ang pag-angkin ng kawalang interes sa mga kaganapan sa umaga ay isang kasinungalingan. Nagpadala na si Miguel Abot ng mga tao upang mag-imbestiga sa kanyang pagbabalik, sinusubukang hulaan ang iniisip ni Julius Reed. Hindi mahalaga kahit na matuklasan ang gayong aktibidad. Kuya, iminumungkahi mo ba na? Tumaas ang kilay ni Stanislaus Potter, naramdaman ang isang pangunahing mensahe sa mga salita ni Miguel Abot. Hindi ako nagmumungkahi ng anuman. Narinig ko lang, na ang pamilya Radcliffe ay may lubos na pagtutol kay Mrs. Reed noong nakaraan. Hey, gabi na, hayaan mo akong ihatid ka. Ang mga salita ni Miguel Abot, na kalahating binibigkas lamang, ay nagpapahintulot kay Stanislaus Potter na hulaan ang diwa nito batay sa kanyang sariling intuition. Hindi na nagpatuloy ang dalawa at dumiretso sa ibaba. Brother Abbott, mayroon ka talagang kakaibang pananaw noon. Kung naging matigas ang ulo ko gaya mo dahil sa anak mo, pareho tayong natanggal sa rehistro sa Five River Province ngayon. Naglalakad sa marmol na sahig ng perlas ng tubig, na nakasuot ng kanyang suit, hindi mapigilan ni Stanislaus Potter na magmuni-muni. Ang pagkano ng Leopold family, at siya ay ginamit, bilang resulta, nabali ang dalawang paa ng kanyang anak, at namatay si Harlan Potter sa isang trahedya na kamatayan. Maging ang Golden Eagle Group ay minsang nahaharap sa krisis ng pagbagsak. Ibalik na natin ang nakaraan. Trust me, Mr. Reed is a very magnanimous person. Starting today. Boss, ingat ka. Whoosh! Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may dumaan na figure, na nagpabagsak kina Stanislaus Potter at Miguel Abot. Austin Yarrow, anong ginagawa mo? Sa oras na napagtanto ni Stanislaus Potter kung ano ang nangyayari, nakita niya na ang figure ay si Austin Yarrow, isa sa kanyang malapit na bodyguard mula sa Seven Guardians. Whiz, whiz, whiz. Bago pa maipaliwanag ni Austin Yarrow, isang marahas na barrage ng darts ang sumabog mula sa mga puno may 10 metro ang layo. Ang ilaw ng apoy ay partikular na nakasisilaw laban sa madilim na gabi. Ang Pearl on the Water ay liblib, at maliban kung may sumugod sa hotel, walang makakapansin. Boss, may mga numero sila, at lahat sila ay armado. Umalis ka muna dito. Umungol si Austin Yarrow sa mahinang boses. Ang aking mga tao ay pupunta dito. Ang mahigpit na pagsubok ay nakapagpapahina kay Miguel Abot, at ang paslangin sa mismong pintuan ng kanyang pintuan ay tila bastos. Boom! Ngunit sa sandaling iyon, isang pagsabog ng gas ang naganap sa unang palapag ng Pearl on the Water. Nabasag ng pagsabog ang lahat ng salamin sa buong unang palapag na may napakataas na impyerno. Di nagtagal, isang grupo ang lumabas sa lobby, sa pangunguna ni Allen, ang pinuno ng mga personal na bodyguard ni Miguel Abot. Boss, may nagpasabog sa mga tangke ng gas sa hotel, umalis ka dito dali. Nagtakbuhan si Allen at ang kanyang mga tauhan, naghahabol ng hininga. Tapos na tayo. Tinampol ni Miguel Abot ang hita niya habang nakaupo sa lupa. Napapalibutan tayo sa magkabilang gilid, sino ba ang gumagawa nito? Ay escort ang dalawang boss sa kaligtasan. Gamit ang kamay ni Austin Yarrow, agad na tinulungan ng mga natitirang lalaki sina Miguel Abot at Stanislaus Potter na makatayo at mabilis na tinungo ang ground level na parking lot. May 3 emergency na off-road na sasakyan na nakaparada sa itaas, handa para sa mabilisang paglikas kung sakaling magkaroon ng mga emerhensya. Mr. Potter, sino kaya ang nasa likod ng isang malaking hakbang? Gusto talaga nilang patayin tayo. Pinagmasdan ni Miguel Abot ang malaking apoy na tumutupok sa unang palapag ng Pearl on the Water, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Buti na lang at wala dito sina Ives Abot at Lori Shaw. Pumunta muna tayo sa ligtas na lugar. Inilabas ni Stanislaus Potter ang kanyang telepono, umaasang tatawagan ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Ngunit pagkatapos na sumulyap dito, inihagis niya ito ng pilit sa lupa, abay gumagalaw, nakajam pa sila ng signal sa napakalawak na lugar. Sa sandaling ito lamang napagtanto ng dalawa na talagang nilayon silang patayin ng mga salarin. Ang sasakyan ay mabilis na lumayo, at ang mga tunog ng mga putok ng darts ay nawala hanggang sa sila ay tuluyang nawala. Walang ligtas sa ngayon, mas mabuting magtungo sa downtown kung saan mas maraming tao at sasakyan, at mas makakapagtago tayo. At saka, hindi sila mangangahas na magdulot ng malaking eksena sa lungsod, dahil sa takot sa pananagutan ng gobyerno.
Itinuro ni Miguel Abet ang driver patungo sa lungsod. Hindi pa sila nakakalayo nang biglang huminto ang lead car. Damn it! Sa sandaling huminto ang sasakyan, alam ni Miguel Abet na may problema sila. Ang mas ikinasindak pa nila ay ang makitang dahan-daang tumataas ang front end ng sasakyan, pagkatapos ay lumutang ang buong sasakyan. Sa ilalim ng kotse ay nakatayo ang isang lalaki na hindi nila makita ang mukha, ngunit nagdulot ito ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Anong uri ng tao ang maaaring magbuhat ng kotse? Boom! Malakas na inihagis ng lalaki ang sasakyan, nabaligtad ito sa gitna ng kalsada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 326, lumitaw ang power hole. Boss, ingat ka. Ilang bodyguards ang agad na bumaba ng sasakyan sa likuran nila. Nag-forward roll ang lalaki at madaling nakaiwas sa flying darts, kaagad na dumating sa harap ng kotse ni Miguel Abet at Stanislaus Potter. Tumalon. Sabay na sabi ng dalawang lalaki, sabay bukas ng pinto at tumalon palabas ng sasakyan. Boom! Kasabay nito, bumagsak ang mga kamao ng lalaki, na nabasag ang windshield sa harapan. Anong abala? Pinay-hit ng lalaki ang kanyang ulo, hinawakan ang pinto ng kotse gamit ang isang kamay, at marahas itong ibinato sa mga bodyguard na humahagis ng dart. Puff! Ang itinapon na pinto ng kotse, tulad ng isang higanteng talam, ay agad na pumatay ng maraming tao. Pagkaraan, ang lalaki ay lumakad ng maluwag sa paglalakad patungo kina Stanislaus Potter at Miguel Abet. Sino ka? Kahit ngayon, nanatiling kalmado si Miguel Abet. Sa liwanag ng buwan, sa wakas ay naaninag niya ng malinaw ang mukha ng lalaki. Mga 40 taong gulang, na may masaganang buhok sa katawan at nakalabas ang kanyang maskuladong pang-itaas na katawan. Ang pumatay sa iyo. Pagkarating sa kanila ng lalaki ay hindi na siya nagmamadaling kumilos bagkus ay tumingkayad siya para magsindi ng sigarilyo. Hulaan mo kung sino ang gustong pumatay sa iyo. Bibigyan kita ng 3 pagkakataon para manghula, at kung mali ka, papatayin ko kayong dalawa kaagad. Pagkasabi noon, hinailan niya ng malalim ang sigarilyo, dahan-daang ibinuga ang usok. Leopold family. Nag-isip ng mabuti si Miguel Abet. Hanggang ngayon ang dapat lang na sumalungat sa kanila ay ang pamilya Leopold. Tama, ngunit hindi lubos. Napalingon ang lalaki. Isa ang Leopold family sa mga gustong pumatay sa iyo. Sabihin na nating tama ang hula mo. Ang ibig sabihin ba ng tama ng hula ay papakawalan mo kami? Tahimik na inabot ni Stanislaus Potter ang cellphone na itinapon niya sa lupa kanina, naisip ang tumawag ng tulong. Kahit tama ang hula mo, kailangan mo pa ring mamatay. Biglang napalingon ang lalaki, lumabas ang upos ng sigarilyo mula sa kanyang kamay. Whoosh! Ang malambot na upos ng sigarilyo ay tumama sa cellphone ni Stanislaus Potter, na agad na nabasag ang screen. Mga Ginoo, magkaroon ng magandang paglalakbay. Ngumisi ang lalaki, humakbang palapit sa dalawa. Mr. Harris Mountain, kailan ka naging lapdog? Akmang sasampalin na ang lalaki. Isang mabagal at maluwag na boses ang nagmula sa kanyang likuran. WHO. Bahagyang naningkit ang mga mata ng lalaki habang umiikot. Ang isang taong makalapit ng hindi niya namamalayan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang mga ordinaryong tao na 100 metro ang layo ay maaaring maramdaman niya, ngunit ngayon ay wala pang 10 metro ang pagitan nila, at ito ang tunay na ikinabahala ni Mr. Harris Mountain. Mr. Reed. Taliwas sa reaksyon ng lalaki, tuwang-tuwa si Miguel Abet nang marinig ang boses. Boses iyon ni Julius Reed. Hanggat narito si Julius Reed, hindi sila mamamatay. Mr. Harris Mountain, mukhang nakakalimutan mo na. Dahan-daang lumingon si Julius Reed, nakatingin sa matipunong lalaki sa harapan niya at umiling. Tulad ng nakasanayan, mayroon kang maraming brute strength, ngunit hindi sapat ang utak. Young Master. Si Mr. Harris Mountain, nang makita ang mukha ni Julius Reed, ay halatang nabigla at nawalan ng masabi. Ikaw, hindi ka ba patay? 3 taon na ang nakalilipas, ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance ay nakatagpo ng pagtataksil mula sa kanyang mga empleyado at nahulog sa bangin, ang kanyang katawan ay nagkawatak-watek. Ganyan ka na ba kasabik na makita akong patay? Malumanay na naglakad si Julius Reed patungo sa Mr. Harris Mountain habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran.
Hindi ko inaasahan na makatagpo ako ng isang matandang kakilala dito. Young Master. Habang papalapit si Julius Reed, ang mga butil ng pawis sa noo ni Mr. Harris Mountain ay naging siksik. Sa wakas, hindi na niya nakayanan ang panggigipit at napaluhod siya sa isang kutok. Si Mr. Harris ng Power Hall, sa iyong serbisyo, Young Master. Iniyuko ni Mr. Harris ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Ang Power Hall ay nasa ilalim ng 10,000 Mountain Alliance, na itinuturing na isang medium-sized na organisasyon na bihirang magkaroon ng pagkakataon na hawakan ang mga pangunahing lihim. Ngunit kumpara sa iba pang maluwag na alyansa, ang Power Hall ay medyo mabigat. Lalo na ang malupit na lakas ni Mr. Harris, kahit nakaharap ang pinuno ng Deep Cold, kaya niyang hawakan ang sarili niya. Bakit ka nandito? Lumapit si Julius Reed kay Mr. Harris at nagtanong ng malakas. Ang Power Hall na matatagpuan sa Hilagang Kanluran ay hindi pinapayagang pumasok sa gitnang rehiyon ng walang mga tagubilin mula sa 10,000 Mountain Alliance. Ang hitsura ng pinuno ng Power Hall sa isang coastal city tulad ng Five River Province ay nangangahulugan na may isang taong nasa likod ng mga eksena ay humihila ng mga string. Nakatanggap ako ng utos mula sa 10,000 Mountain Alliance, na nag-uutos sa akin na dalhin ang aking mga tauhan sa DeMarco Mount. Pagkarating ko sa DeMarco Mount, nakatanggap ako ng isa pang utos, na sinasabi sa akin na patayin ang 2 taong ito sa harap ko mismo. Nanatiling nakababa ang ulo ni Mr. Harris, medyo nanginginig ang boses. Nasaksihan niya ang lakas ni Julius Reed, ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, na hindi mapigilan ng sinuman. Ngunit hindi ba't ang sabi-sabi ay nagpahiwatig na ang Young Master ay namatay sa ilalim ng mga taluktok ng bundok. At pagkatapos na hanapin ang kanyang katawan sa loob ng 3 taon ng panloob na kaguluhan sa loob ng alyansa, tinanggap nila ito bilang katotohanan. Kung hindi dahil sa ilang diehard loyalist na nagpipilit na makita ang bangkay kung patay na, ang 10,000 Mountain Alliance ay maaaring nagtalaga na ng bagong Young Master. Ako, ang Young Master, ay narito, sino ang nagutos? Malamig na tanong ni Julius Reed. Ito. Nauutol na sabi ni Mr. Harris, hindi makapagsalita ng kumpletong pangungusap. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Huminga ng malalim si Julius Reed, you have been my employee for many years, I don't want to kill you on our first meeting. Hangganan ng Nexus, Aiden Woody. Nang marinig ang mga salitang ito, nanghina ang mga paa ni G. Harris, at halos bumagsak siya sa lupa. Aiden Woody, mabuti. Mukhang nakibahagi talaga siya sa rebelyon. Bahagyang pinitik ni Julius Reed ang kanyang daliri at sinabing, tumayo ka. Binabantayan ng Nexus Border ang DeMarco Mount at isa sa 4 na organisasyong tagapagtanggol. Ngayong nag-issue si Aiden Woody ng mga utos na gumagamit ng 10,000 Mountain Alliance, ipinahiwatig nito na kasangkot siya sa kaguluhang ito. Ang pag-order ng palihim sa kawalan ng Young Master ay isang malaking kasalanan. Young Master, ang nagplano ng pagpatay na ito ay hindi si Aiden Woody. Inutusan lang niya akong pumunta dito at makipagtulungan sa isang lokal na tao, at ang utos na patayin ang 2 ito ay ibinigay ng lokal na iyon. Lumapit si Mr. Harris kay Julius Reed, mahinang nagsalita. Hindi siya nang ahas na itago ang kahit katiting na detalye. Kung sinabi ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance na pumatay, talagang papatay siya. Bumagsak na ba ang 10,000 Mountain Alliance ko, hanggang sa punto na kailangan nating mabuhay sa pamamagitan ng pagpatay para sa iba? Napangiti ang bibig ni Julius Reed, ngunit ang ngiting ito ay nagpalamig sa likod ni Mr. Harris. Young Master, kapag kumalat na ang balita na ikaw ay buhay pa, ang 10,000 Mountain Alliance ay tiyak na babalik sa kanyang pinakamataas. Isang kurap ng determinasyon ang tumawid sa mga mata ni Mr. Harris. Sa napakaraming taon, ang pangalang Julius Reed ay parang gintong plaka, saan man siya pumunta, ang mga kaaway ay tumakas sa takot. At dahil sa misteryosong kamatayan ng Young Master, ang 10,000 Mountain Alliance ay gumuho at ngayon ay wala pang ikasampung bahagi ng kung ano ito ay nasa tuktok nito. Ang mga malalaking organisasyon ay sunod-sunod na umatras mula sa alyansa, na iniwan itong lubos na magulo. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa ilang mga veteranong organisasyon ay napanatili nito ang kasalukuyang estado nito.
Itago ang mga kaganapan ngayon sa iyong sarili, huwag sabihin kahit kanino. Tumingin ng diretso si Julius Reed sa mga mata ni Mr. Harris, hindi ngayon ang oras para magpakita ako. Pagbalik mo, alamin ang pagkakakilanlan ng lokal na taon na iyon. At tandaan, panatilihin ang balita na buhay ako sa iyong sarili. Naiintindihan. Pinunasan ni Mr. Harris ang malamig na pawis sa kanyang noo, nanginginig pa rin. Kapag bumalik ka, sabihin na matagumpay na nakumpleto ang misyon, at alamin kung sino ang lokal na ito at kung ano ang kanilang kwento. Pumikit si Julius Reed at huminga ng malalim, marahil lahat ng mga kamakailang pagbabago sa Five River Province ay nauugnay sa taong ito. Ang organisasyon ay tinatawag na Boulevard League. Ang lokal na Leopold family, Three Blade Group, bukod sa iba pa, ay sumali. Hindi pa ako nagtagal dito, kaya wala akong masyadong alam. Nang matapos magsalita si Mr. Harris, namulat ang mga mata ni Julius Reed, bumubulong sa sarili, ang Boulevard League na naman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 327, hindi ko malinaw narinig. Isang pasabog na balita ang dumaan sa Five River Province kinabukasan. Sina Miguel Abbott, chairman ng Moonlight Group, at Stanislaus Potter, chairman ng Golden Eagle Group, ay dumanas ng matinding aksidente sa sasakyan pagkatapos uminom. Ang mga helmsman ng dalawang nangungunang negosyo sa probinsya ay hindi pinalad na pumanaw. Napakabigla ng balita kaya nahirapang paniwalaan ng maraming tao. Ang Abbott family at ang Potter family ay nakasuot ng puti, at ang mga kamag-anak mula sa pamilya ay sunod-sunod na dumating upang mag-alay ng kanilang pakikiramay. Sa loob ng isang villa sa Five River Province. Guro, patay na ang tao. Tahimik na sabi ng isang mayordomo. Maliwanag ba? Napasandal ang matanda sa upuan, bahagya pang nakamulat ang mga mata. Confirmed dead, executed cleanly and succinctly, wrapped as a drunk driving case, with the driver fled the scene. Naayos na namin na may bumagsak at makulong, isasara agad ang kasong ito. Nagsumbong ang mayordoma habang nakayuko. Maging masinsinan. Kapag namatay na ang dalawang ito, si Julius Reed sa Five River Province ay parang isang bulag at bingi, hindi nakakakita o nakakahawak ng kahit ano. Dahan daw ang sabi ng matanda. Nagpadala ako ng isang tao upang suriin, at ang anak na babae ni Miguel Abbott, Ives Abbott, ay nahimatay sa pag-iyak ng 3 beses. At saka, ang aming lalaki sa laro ay isa sa 10,000, talagang hindi madaling magkamali. Nakayuko ang mayordoma at may ngiti sa labi. Haha, Julius Reed, iyuko ko ang marangal na ulong iyan. Butler, magpatawag ka agad ng pulong para talakayin ang mga susunod na hakbang para sa Boulevard League. Tandaan, dapat itong maging confidential, hindi dapat malik ang ating mga pagkakakilanlan. Ang matandang lalaki ay nagmulat ng kanyang maulap na mga mata, ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng kasiyahan, gayon din, ang Wilson Group ay dapat dalhin sa ating tabi. Kung hindi tayo lalapit sa Wilson Group, mapapansin ni Julius Reed, at kapag pinaghihinalaan niya tayo ay lubos na matatalo. Naiintindihan ko. Nagpadala na ako ng isang tao para manligaw sa Wilson Group, tinitiyak na hindi sila magkakaroon ng kahit katiting na hinala. Yumuko ang mayordoma at umatras mula sa silid. Iso-corner ko ang dragon. Sa maluwag na silid, tanging tawa na lang ng matanda ang natitira. Kuwit, mga ginoo, ang aming unang hakbang ay naging matagumpay, anong paraan upang magsimula? Sa loob ng isang villa na kabilang sa Leopold family, si Maurice Hierro ay may hawak na isang baso ng alak, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng taos-pusong kagalakan. Tama si Boss Hierro, mula nang mabuo ito, wala talagang aksyon ang Boulevard League. Alam kong may mga hinala sa isipan ng lahat. Ang operasyon kahapon ay upang ipakita sa lahat ang lakas ng Boulevard League. Itinaas ng mayordomo ang kanyang baso, paano si Miguel Abbott? Paano naman si Stanislaus Potter, ang business magnate? Kung gusto natin silang mamatay, dapat silang mamatay. At mamatay ng walang bakas. Kahit mag-imbestiga ang Abbott family at ang Potter family, iisa lang ang magiging conclusion nila, drunk driving accident. Isang dagandong na katulad ng pagtaas ng tubig sa bundok ang pumuno sa villa. Kung mayroon mang kilalang tao mula sa Five River Province, makikilala nila ang maraming pamilyar na mukha dito.
Ang mga individual na ito ay pawang mga elite top tier, maaaring namamahala sa isang malaking conglomerate o may malaking impluensya sa kanilang mga larangan ng kadalubhasaan. Ngayon, sila ay natipon dito, nagsasabuatan para sa isang malaking layunin. Ngayon, isang karangalan para sa akin, Atlas Leopold, na mag-host ng isang pagdiriwang sa aking tahanan. Noong una, lumitaw si Julius Reed nang wala saan, at tinalikuran ni na Miguel Abbott at Stanislaus Potter ang paninindigan na dapat panatilihin ng isang lokal na mangangalakal, na kusang loob na maging kanyang mga alipors. Para sa Five River Province, ito ay isang kalamidad. Sa pagsasalita ng gayon, si Whitley Leopold, na dapat ay may malubhang karamdaman sa kama, ay itinaas ang kanyang baso habang bumantong hininga. Ang aking apo, si Atlas Leopold, ay nakatakdang maging tyrant ng aming pamilya, ang hinaharap na kahalili. Ngunit ang kontrabida na ito ay nabali ang kanyang mga paa, na iniwan siyang nakomatos hanggang sa araw na ito. Ngayon, ako ay maswerte na ako ang pinuno ng pamilya, na siyang nag-aayos ng lahat ng ito. Lumapit siya sa mayordomo, itinaas ang kanyang baso, ang gilid ay 3 bingga na mas mababa kaysa sa mayordomo, isang toast. Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang inumin. Bagamat pinlano ko ito, hindi ito magiging posible kung wala ang mga kontribusyon ng lahat dito. Sabay-sabay tayong magdiwang. Itinaas ng mayordomo ang kanyang baso at bahagyang ibinuhos ang alak sa lupa. Huminto ang lahat sa kanilang mga aktibidad, hindi sigurado sa kahulugan sa likod ng pagkilos na ito. Maaari bang magtanong, ano ang intensyon ng mayordomo dito? Tanong ni Mauricio. Masyadong hindi pangkaraniwan ang ganoong pagkilos at hindi dapat nangyari sa ganoong setting. Kay Miguel Abbott, kay Stanislaus Potter. Walang pakialam na ngumiti ang mayordoma, saka itinaas ang pangalawang baso at ininom lahat. Markang paywa, napuno na naman ng tawanan ang Villa. Whoosh! Ngunit sa sandaling iyon, ang kahoy na pinto ng Villa ay sinipa sa mga splint. Sino pumunta doon? Lumitaw ang ilang bodyguard mula sa likod ng butler, handang sumulong. Tumayo ka. Bago pa sila makakilos, agad na iniabot ng mayordomo ang kanyang kamay upang pigilan sila. Ang mansyon ng pamilya Leopold ay binabantayan ng husto, imposibleng may makalusot ng hindi napapansin. Huwag kang padalos-dalos, tingnan natin at tingnan. Oo, tahimik na umatras ang mga individual. Ilang sandali pa, pumasok ang isang matipunong lalaki na may hubad na dibdib. Ito pala ay Mr. Harris Mountain. Si Mauricio ang pinakamalapit sa pintuan, at agad siyang lumapit na may dalang isang baso ng alak at inalok ito kay Mr. Harris Mountain. Ang merito ngayon ay lahat salamat sa butler at Mr. Harris Mountain. Bumagsak. Kinatok ni Mr. Harris Mountain ang baso ng alak mula sa kamay ni Mauricio at humakbang papunta sa mayordomo. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang Villa. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Mr. Harris Mountain, ano ang kahulugan nito? Sumimangot ang mayordomo, ito ay isang selebrasyon, ang lahat ay nasa mataas na espiritu, at ang mga aksyon ni Mr. Harris Mountain ay medyo nakakapagpabagal. Ngunit ang pumatay kay Miguel Abbott at Stanislaus Potter ay walang iba kundi ang mismong Mr. Harris Mountain na nakatayo sa harapan niya, kaya kinailangan niyang tiisin ang kabastusan at pagmamataas ng kausap. Natapos ko na ang aking negosyo, ngunit ang ulo ng iyong pamilya ay palihim pa rin, hindi nangangahas na makipagkilala sa sinuman. Pinandilatan ni Mr. Harris Mountain ang mayordomo, ang boses nito ang dahilan ng pananakit ng eardrums ng lahat. Mr. Harris Mountain, ang aming padre de pamilya ay may kanya-kanyang dahilan, at kapag dumating ang oras na siya ay lumitaw, siya ay natural. Pinigil ng mayordomo ang kanyang galit, hindi pinapakita. Bagamat isa lamang siyang mayordomo, ang pamilyang pinaglilingkuran niya ay lubos na nagpahalaga sa kanya, at ang mga tao sa labas ay lalo pang naging masunurin sa kanya. Sa harap ng ganoong pagtatanong, kung sino pa man ito, malamang na nakipag-ayos na sa kanila ang mayordomo ngayon. Ngunit ang lalaking nasa harapan niya ay si Mr. Harris Mountain, na hindi lamang isang malakas na tao kundi isang dalubhasa rin na ipinadala ng mga nasa itaas para tumulong. Sa sobrang yabang, natitiis lang niya ito pansamantala. Kalokohan. Hindi nasiyahan si Mr. Harris Mountain sa sagot ng mayordomo. Pagkatayo ng wala pang kalahating metro mula sa mayordomo, mariing sinabi niya, pumatay ako para sa iyo,
ginagawa ko ang iyong utos, at bilang kapalit, ang ulo ng iyong pamilya ay nagtatago na parang pagong sa kanyang kabibi, hindi man lang tayo pinapayagang masilip ang kanyang mukha. Dapat kang magtanong, sino ang maglalakas loob na tretuhin ako ng ganito? Kahit ang ulo ng iyong pamilya, kahit ang nagpadala sa akin, ay hindi maglalakas loob na tretuhin ako. Isipin ang iyong wika, lumapit ang isang bodyguard, hindi pala kaibigan ang kanyang tono. Anong sabi mo? Si Mr. Harris Mountain ay lumingon at nagtanong. Sabi ko, ingat ka. Basag. Isang suntok ang ginawa ni Mr. Harris Mountain na dumiretso sa katawan ng bodyguard. Tumulo, tumulo. Walang tigil ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang mga daliri papunta sa sahig, nanginginig ang katawan ng bodyguard habang hinuhugot ang kanyang huling hininga. Hindi ko narinig ng malinaw, mangyaring may ulitin ito para sa akin. Inilibot ni Mr. Harris Mountain ang silid, ang kanyang tingin ay nakatutok sa mayordomo. Tawagan ang ulo ng iyong pamilya upang makita ako, kung hindi, hindi na ako gagawa ng anumang negosyo para sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, pinunasan ni Mr. Harris Mountain ang dugo sa mayordomo, pagkatapos ay lumabas ng Leopold Family Villa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 328, mabibitag mo ba ako? Mananatili kayong dalawa dito pansamantala, at direktang ipaalam sa kanya ang anumang pangangailangan. Tandaan, gaano man kalungkot ang inyong mga pamilya, gusto kong manatili kayo. Tumingin si Julius Reed kina Miguel Abbott at Stanislaus Potter sa harap niya, patay ka na, ganap na nawala sa mundong ito. Hindi ka Miguel Abbott, at hindi ka Stanislaus Potter. Kayo, mga walang pangalan na individual. Pagkasabi nito ay ikan-away ni Julius Reed ang kanyang kamay, at agad namang lumapit sa pinto ang isang babaeng nakapula. Red Widow, pupuntahan ko si Janet Carmichael. Alagaan mo akong dalawa, wala akong tiwala sa iba, at pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, ikaw lang ang maaasahan ngayon. Napatingin siya sa Red Widow na nasa harapan niya, saka tumalikod at naglakad papunta sa bintana. Mangyaring makatitiyak, tumanggo ang Red Widow, nakatingin kina Miguel Abbott at Stanislaus Potter, kayong dalawa, manahimik ka rito. Kagabi, ginamit ni Julius Reed ang katawan ng dalawang bodyguard para gumawa ng isang aksidente sa sasakyan, pagkatapos ay nag-apoy ng malaking apoy para masunog ang mga bangkay na hindi na makilala. Kasama ng pahayag ni G. Harris Mountain, ang mga taong iyon ay lubusang kumbinsido na sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter ay namatay sa pagbangga ng sasakyan. At hindi sila pinahintulutan ni Julius Reed na ipaalam sa kanilang mga pamilya, diretso niyang dinala ang dalawang lalaki sa itaas na palapag ng opisina ng Wilson Group. Sa ganitong paraan lamang, maniniwala ang dalawa ng kanilang pamilya na totoo ito, at ang mga madilim na puwersa sa likod ng mga eksena ay maniniwala din na silang dalawa ay talagang namatay. I appreciate all your efforts. Napabuntong hininga si Miguel Abbott at dahan-daang lumipat sa tabi ni Julius Reed, kung hindi tayo sinagip ng Young Master kahapon, baka patay na tayo. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Nadama ni Miguel Abbott ang tiwala sa kanyang mga kakayahan sa bodyguard, at ang mga hakbang na pang-emergency na inihanda niya ay perpekto. Ngunit kapag nahaharap sa ganap na kapangyarihan, sila ay wala. Hindi naabutan ng mga darts ang bilis ni Mr. Harris Mountain, at kaya niyang buhatin ang kotse gamit ang isang kamay. Ang isang halimaw ba ay isang bagay na maaaring labanan ng mga tao? May premonition ako. Casual na sinabi ni Julius Reed, mahigpit na nagsasalita, ang iyong pagtatangka sa pagpatay ay nagmula dahil sa akin. Ang pagprotekta sa iyo ay aking responsibilidad. Salamat, Mr. Reed. Yumuko ng malalim si Miguel Abbott. Stay here with peace of mind. I must go and deal with some trouble. Remember what I said, huwag ipakita ang iyong mga mukha sa lahat ng mga gastos. Bumaling si Julius Reed sa Red Widow, kung lalabas sila ng isang hakbang sa silid na ito, mag-execute muna at magulat sa ibang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, mamamatay sila ng walang pag-aalinlangan. Tumaas ang kilay ng Red Widow nang gumuhit siya ng malamig, kumikinang na punyal mula sa kung saan, dinilaan ito gamit ang kanyang bibig. Ang eksenang ito ay bumulaga kay Miguel Abbott at Stanislaus Potter sa malamig na pawis, at anumang naunang naantig na damdamin kay Julius Reed ay ganap na sumangga.
Pagkalabas ng nakatagong silid sa Wilson Building, sumakay si Julius Reed sa elevator papunta sa Presidential Office. Presidente, ilang lalaking nakaitim ang yumuko ng may paggalang. Pakinggan natin, ano ang nahanap ng bawat isa sa inyo. Sumandal si Julius Reed sa kanyang executive chair, pinagmamasdan ang mga lalaking nasa harapan niya. Ito ang kanyang mga pinagkakatiwalaan, lahat ay nanumpa na mamatay para sa kanilang layunin. Matapos kunin ang Wilson Group, itinanam niya ang mga ito sa loob ng kumpanya, na inatasan sa pagsubaybay sa mga aksyon ng lahat. Hindi siya nagtiwala, ni nang ahas na gumamit, ng mga estranghero. Kamakailan, ilang beses na binisita ni Mauricio ang aming grupo, iginiit na makita ka, na tinatanggap siya ng general manager. Sa unang dalawang pagbisita, tumanggi si Mauricio na ihayag ang kanyang intensyon, ngunit sa ikatlo, direktang ipinahayag niya ang kanyang nais na sumali ka sa Boulevard League. Kaninang umaga, ang Percival family ng North City ay nagpadala ng mga tao sa grupo, na nagsasaad ng kanilang negosyo ng harapan, at nagdala ng isang liham para sa iyo na buksan ng personal. Lubos silang hinangaan, ngunit ang dulo ng kanilang mensahe ay isang bagay, hinihiling kanilang sumali sa kanilang organisasyon, ang Boulevard League. Personal na bumisita si Fernando Leopold mula sa pamilya Leopold, na nag-imbita sa iyo na sumali sa Boulevard League. Sabay-sabay na nagulat ang mga lalaki, ngunit tila pareho ang kwento, ang mga mensahero lang ang naiiba. Ang lahat ng pumupunta rito ay naglalayo na anyayahan ang Wilson Group na sumali sa Boulevard League. Iyan ay kawili-wili. Sumandal si Julius Reed sa kanyang upuan, pumikit, at dahan-daang nagmuni-muni. May mali. Ang Wilson Group ay ang pinakamalaking konsorsyum sa Five River Province, na hayagang nalampasan ang pinagsamang mga ari-arian ng Leopold family at ng iba pang malalaking pamilya. Bukod dito, pagkatapos ng maraming reshuffle, ang mga lokal na tycoon ng Five River Province ay lubhang hangina, kung saan ang Wilson Group lamang ang nakatayong matangkad tulad ng isang aircraft carrier. Ang sinumang nasa tamang pag-iisip ay uunahin ang panliligaw sa Wilson Group. Hanggat sumang-ayon ang imperyo sa pananalapi, magiging maayos ang paglalayag para sa iba pang mga pamilya. Sino ang maglalakas loob na makipaglaban sa bagong nabuhay na Wilson Group? Iyon ay magiging katulad ng isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karwahe, isang walang saysay na pagsisikap. Gayunpaman, hindi niligawan ng Boulevard League ang Wilson Group mula sa pagkakabuo nito, sa halip, iginuhit nila ang Leopold family at ang Freeblade Group kasama ng iba pang mga organisasyon. Hanggang sa nagkaroon ng problema si Miguel Abot na dumating ang mga miyembro ng organisasyon upang ligawan ang Wilson Group. At nang dumating sila, sunod-sunod silang nagpadala ng ilang lokal na tycoon para bambahin sila ng mga alok. Masyadong abnormal ang galaw na ito. Sa tingin ko halos mahulaan ko na kung sino ang puppet master sa likod nito ngayon. Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri, kinuha ang telepono, at nag-dial ng numero. Ilang sandali pa, nag-connect ang tawag. Young Master. Isang matanda na boses ang lumabas. Truman Ridge, narinig mo na ba ang isang organisasyon na tinatawag na Boulevard League kamakailan? Casual na tanong ni Julius Reed. Pagkatapos ng isang segundo ng katahimikan sa telepono, ang boses ni Truman Ridge ay dumating, hindi ko pa. Ano ang organisasyong ito? Ako ay time na nagdarasal at nagmumuni-muni sa bahay kamakailan lamang at hindi ko alam ang mga panlabas na gawain. Kung nais mong imbestigahan ko ang organisasyong ito, aayusin ko kaagad ang isang tao. Nako, wala lang, nag-i-inquire lang ako sayo. Continue with your prayers. By the way, the Wilson Group is operating very well, and I really need to thank you for that. Sa segundong iyon ng pag-aalinlangan sa kabilang dulo, halos nakuha na ni Julius Reed ang kanyang sagot. Ngunit sa salita, kumilos pa rin siya na parang walang pakialam sa kanya. Tungkulin ko ito, at ikinararangal kong makapaglingkod sa Young Master. Lalo na magalang ang tono ni Truman Ridge, at maging ang kanyang boses ay napakababa. Kamusta ang iyong apo, Finian Ridge? Tanong ni Julius Reed. Not time, baka masyado akong harsh. Wala namang seryoso, di ba? Hindi alam ng apo ko ang kanyang sariling mga limitasyon, tama ang disiplina ng Young Master. Ngayon ang kanyang mukha ay pumangot, at ikinulong ko siya sa bahay,
hindi siya pinapayagan kahit isang hakbang palabas. May bahid ng kalungkutan ang boses ni Truman Ridge, kahit pilit niyang itago ito, hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Julius Reed. Nang matanggap ang sagot, ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Puntahan mo, alamin ang pinakabago sa Finian Ridge. Gusto ko ang pinakatumpak na resulta, at mayroon kang kalahating oras, utos ni Julius Reed, nanginginig ang ulo habang nakaupo sa upuan, bumubulong sa sarili, talagang labis ang pagpapahalaga sa mga kakayahan ng isang tao. Ang mga lalaking nakaitim ay agad na umalis sa opisina, na nagtipon ng katalinuhan sa pinakamataas na bilis. Makalipas ang 10 minuto, bumalik sila. Ang Finian Ridge, na hindi nakayanan ang sakit ng pagpapapangit, ay nilason ang kanyang sarili kalahating buwan na ang nakakaraan. Inilihim ng pamilya Ridge ang kamatayan at inilibing siya ng madalian, totoo ang ulat ng kinauukulan. Kamakailan, si Truman Ridge ay talagang nag-iisa sa kanyang sarili at nalubog sa panalangin, walang pakialam sa mga panlabas na gawain, ang Ridge family ay kontrolado ng kanyang mga anak na lalaki. Bukod dito, ang mayordomo ng Ridge family ay naging napakaaktibo kamakailan, na gumagawa ng higit pang mga pagpapakita kaysa sa nakaraang 3 taon. Nang marinig ang sunod-sunod na ulat, tumayo si Julius Reed mula sa kanyang upuan, tumingin sa malayong matataas na gusali, kung isa ka talagang dragon, maaari ka bang talagang makulong? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 329, naghihiganti ang pamilya Michael. Ang paghahanda para sa Wilson Group ay natapos lahat sa tulong ng Truman Ridge. Kahit na ang pag-aayos ng mga panloob na kawani ay higit na napuno ng mga miyembro ng Ridge family. Sa mundong ito, maliban kay Truman Ridge at sa kanyang malalapit na tagasunod, walang nakakaalam kung sino talaga ang behind-the-scenes na boss ng Wilson Group. Ang katotohanan na ang Boulevard League ay umiwas sa Wilson Group ng eksakto sa pagtatatag nito ay nagsalita ng mga volume. Pagkatapos ng insidente, ang dalas ng pagtatangka nilang manalo sa Wilson Group ay napakataas kaya't binigay sila nito, lalo pang nagmumungkahi na sila ay nagkasala, o sa ibang paraan, hindi sila naging masinsinan sa simula. Sa pagtingin sa timeline ng mga kaganapang ito, tila nagplano na si Truman pagkatapos ng pagpapapangit ng Finian Ridge. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Finian ay ganap na nagdulot sa matanda sa kabaliwan. Boss, inutusan ko ang mga tauhan natin na lipulin ang Ridge family. Isang lalaking nakaitim ang nagsumbong kay Julius Reed, galit na nagsalita. Lahat sila ay mga gwardya na tapat sa Young Master at hinding-hindi papayag na mangyari ang ganoong bagay. Hindi sa ngayon, umiling si Julius Reed at nakangiting sinabi, kasali ang mga tao mula sa 10,000 Mountain Alliance. Kung padalos-dalos nating sirain ang Ridge family, hindi natin mahuhukay ang utak sa likod nito. Noon pa man ay gusto kong malaman, kung sino ang lahat ng sangkot sa rebelyon noong taong iyon. Ang biglaang paglitaw ni Mr. Harris Mountain ay nagdulot ng agarang pagbabago sa sitwasyon. Pinatunayan nito na ang Truman Ridge ay hindi lamang nakikipag-ugnayan sa mga lokal at provincial tycoon kundi nakipag-ugnayan pa sa mga miyembro ng 10,000 Mountain Alliance. Ngunit walang kamalay-malay si Mr. Harris Mountain na si Julius Reed ay buhay pa, na nagpapakitang hindi rin alam ng 10,000 Mountain Alliance, na nagsasagawa lamang ng transaksyon sa Truman Ridge. Kung iyon ang kaso, ang sitwasyon ay mas komplikado. Ayon kay Mr. Harris Mountain, ang 10,000 Mountain Alliance ay nasangkot na sa isang mababang negosyo na binayaran upang pumatay, na hindi naiisip. Kahit na wala na si Julius Reed at ang 10,000 Mountain Alliance ay bumagsak sa loob, ang yaman na naipon ng Alliance sa mga nakaraang taon ay sapat na para sa mga taong ito na gumastos ng daan-daang taon. Sa makatuwid, ang layunin ng paglitaw ni G. Harris Mountain ay lubhang makabuluhan. Ring-a-ling. Isang tunog ng tugtog ang nagpabalik kay Julius Reed mula sa kanyang pag-iisip. Sinulyapan niya ang caller ID, ito ay Cold Nelson. Young Master, ang Saint Air ay darating ngayong gabi. Magpapadala ba tayo ng mga tao para harangin at paksain siya kaagad? Tanong ni Cold Nelson. No need, let them in. Gusto kong makita kung ganoon din ang nasa likod nila. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Julius Reed, bantayan silang mabuti, huwag palampasin ang isang detalye. Young Master, mangyaring makatiyak,
Ang aking mga tao ay sumusunod sa kanila sa bawat sandali. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tahimik na ibinaba ni Cole Nelson ang telepono. Ang santo tagapagmana ay hindi tulad ng mga ordinaryong tao. Bagamat ang Skyfire ay nilipol ni Julius Reed, bilang isang pangunahing sekta sa kanluran, ang kanilang lakas ay lubhang kakilakilabot. Minsan, nasugatan ng Skyfire Saint Air ang isang hepe ng Deep Cold, at ang katotohanan na ang bagay ay hindi nalutas sa huli ay nagpahiwatig ng kapangyarihan ng Skyfire. Bukod dito, ang mga tagubilin ni Julius Reed ay naging dahilan upang si Cole Nelson ay hindi maglakas loob na mag-relax kahit sandali. Ang Five River Province na ito ay talagang nagiging buhay na buhay, Julius Reed mused. Tumingin si Julius Reed sa malalayong skyscraper, tahimik na nagmumuni-muni sa sarili. Sa sandaling ito, walang mapagkakatiwalaan. Kanina, nakipag-ugnayan siya sa Black Dog para imbestigahan ang Leopold family. Ngunit ang Black Dog ay ganap na walang kamalayan sa mga bagay na ito, at si Braden Leopold ay buong pusong naghahanda para sa isang pag-agaw ng kapangyarihan, walang alam sa katotohanan na si Whitley Leopold ay tahimik na umalis upang lumahok sa mga gawain ng 10,000 Mountain Alliance. Ang orihinal na plano upang harapin ang pamilya Leopold ay kailangang ilipat muli. Kinailangan niyang wasakin ang mga ito mula sa loob ng Boulevard League para mapilitan ang tunay na utak. Siyempre, hindi na malaya ni Julius Reed na si Truman Ridge ang tunay na utak. Ang pamilya Ridge mismo ay hindi maglalakas loob na ipagkanulo siya. Kahit na ang Ridge family ay palaging tinatawag si Julius Reed na Young Master, hindi nila lubos na nauunawaan ang 10,000 Mountain Alliance o maging kung ano talaga ang organisasyon. Kung hindi, tiyak na hindi darating si Mr. Harris Mountain upang patayin si Miguel Abbott. Hindi pinagdudahan ni Julius Reed ang katapatan ng Power Hall. Nagpasya siyang maglakbay sa lumang distrito ng lungsod upang siyasatin ang tunay na kalagayan ng Saint Air. Samantala, sa villa ng Leopold family, nakaalis na ang mga mayayamang negosyante ng Five River Province. Karamihan sa kanila ay nalubog sa kagalakan, habang marami pang iba ang nag-iisip kung paano kukunin at hatiin ang Moonlight Group ng Miguel Abbott at Stanislaus Potter's Golden Eagle Group. Sa sandaling ito, 3 tao ang nakaupo sa loob ng villa. At may cellphone din. Kumusta ang paghahanap para sa aking anak? Nakaupo sa sofa si Stanley Isolde, namumula ang mukha. Matapos matanggap ni Sheridan Isolde ang hindi makataong pagtrato noong nakaraang araw, agad na ipinahayag ni Stanley ang kanyang pagpayag na sumali sa Boulevard League kapalit ng pagtubos ng kanyang anak. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, walang dumating upang iligtas si Sheridan Isolde matapos ang isang araw. Kaya't lumipad siya mula sa Gani Province, umaasang mapag-usapan ng personal ang bagay na iyon. Pero ang hindi niya inaasahan ay makatagpo ang matandang kakilala niya rito, ang pinakamayamang tao ng Gani Province, ang Michael family. Mr. Isolde, mangyaring huwag mag-alala. Nakangiting tiniyak ng mayordomo, tulad ng nakita mo, para sa malalaking negosyante tulad ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter, kung gusto nating pumatay, maaari silang maging bangkay sa loob ng ilang minuto. Talaga, patay na ba sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter? Bagamat narinig na ni Stanley Isolde ang balita, hindi pa rin niya ito kapanipaniwala. 2 magagaling na negosyante ang namatay ng magkasabay. At pareho mula sa aksidente. Maging ang pagkamatay ng isa ay kahanga-hanga. Sa kanilang antas, ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Naglakbay sila na may hindi bababa sa 3 kotse, na sinamahan ng mga bodyguard sa harap at likod, ang gayong maingat na paraan ng paglalakbay ay hindi pinahihintulutan ang anumang panganib. Pero ngayon, pareho silang patay. Siyempre, Mr. Isolde, kapag mayroon kang oras, maaari kang bumisita sa mga pamilyang Potter at Abbott upang mag-alok ng pakikiramay at i-verify ang katotohanan para sa iyong sarili. Sumandal si Abbott sa sofa, dahan-daang humigop ng isang tasa ng tsaa. Boss Michael, anong ginagawa mo dito? Tumingin si Stanley Isolde kay Tobias Michael, na tahimik sa tabi niya, at nagsimulang mag-isip. Ang pamilya Michael ay bihirang makialam sa mga gawain ng Gani Province, kaya bakit si Tobias ay dumating sa Five River Province tulad niya at sumali sa Boulevard League ngayon? Buntong hininga. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Tobias Michael, bakas sa mukha niya ang pagod at edad, mayroon ka pang anak na ililigtas,
ngunit hindi na babalik ang anak ko. Halika na, boss, hindi biro yan na magagawa mo lang. Si Stanley Isolde, sa pag-aakalang nagbibiro si Tobias Michael, ay mabilis na ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, walang sumusumpa ng ganoon sa sarili nilang anak. Sinulyapan ni Tobias Michael si Stanley Isolde, pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone, inilagay ito sa coffee table, at nag-play ng video. Ang footage na ito ay kinuha mula sa dashcam. Mangyaring maglaan ng oras sa panonood nito. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Tobias Michael ay nagpapakita ng matinding sakit, at ang kanyang tono ay puno ng matinding kalungkutan. Makikita sa screen ang isang lalaki na nakikipag-away sa iba. Julius Reed. Lumiit ang mga mag-aaral ng Butler. Siya yon. Nagulat din si Stanley Isolde. Ang binata sa screen hindi ba't siya rin ang bumugbog sa kanyang anak? Hindi nagtagal, ipinakita sa footage ang pagtakbo ng binata, kasunod ang isang matandang lalaki na humabol. Hindi nagtagal, napatay ang lahat. Ang huling imahe ay nananatili sa katawan ni Benson Michael. Gusto kong patayin ang 2 taong ito. Huminga ng malalim si Tobias Michael, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Siya ang nag-iisang anak ko, at gagawin ko ang lahat para patayin sila. Lalo na ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, Mr. Michael, titingnan ko ang background ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito para sa iyo. Ang butler, na nabigla sa kanyang nakita, ay mabilis na ipinasa ang video sa Truman Ridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 330, Vulgar na tao sa lungguhit 1. Makalipas ang halos kalahating oras, sumagot ang Ridge family na walang ganoong tao. Gayunpaman, tiniyak ni Truman Ridge kay Tobias Michael na tiyak na tutulungan niya ang pamilya Michael na mahanap ang mamamatay tao at ipaghihiganti ang pagkamatay ni Benson Michael. At naniniwala rin si Tobias Michael na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa video ay ang alipors ni Julius Reed, nagtama ang 2 panig at mabilis na bumuo ng alyansa. Patay na si Benson Michael, ngunit buhay pa si Sheridan Isolde, kaya unti-unting lumipat ang susunod na target ng Boulevard League sa misyon na iligtas si Sheridan Isolde. Hanggat kaya nilang mapagtagumpayan si Stanley Isolde, na kusang loob na magtrabaho para sa Boulevard League, natural na sasali ang iba pang mayayamang negosyante ng Gani Province. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamayamang tao, si Tobias Michael, ay narito na at isa sa mga mahahalagang miyembro ng Boulevard League. Ngayong gabi, sasalubungin natin ang isang kilalang panauhin, at ang araw ng pagpatay kay Julius Reed ay nasa ating kamay. Napangiti ang mayordomo sa mukha, at ang iyong sama ng loob ay maihiganti din sa lalong madaling panahon. Bang! Maya-maya pa ay muling bumukas ang pinto. Sino ang nangangahas na maging bastos? Tumayo si Sheridan Isolde mula sa sofa nang makita na ang nanghihimasok ay isang maskuladong malaking bagay, na likas na ipinapalagay na siya ay isang bodyguard para sa isang mayamang negosyante. Pagkatapos ng lahat, ang gayong kasuotan ay halos hindi angkop para sa isang matagumpay na mangangalakal. Hindi sa banggitin ang kanyang getup, wala siya kahit na ang pinaka-basic courtesy. Sino ka? Hindi mo bagay ang ginagawa ko dito, kaya tigilan mo na yang kadaldalan mo. Dumating si Mr. Harris Mountain upang manggulo sa mayordomo, at ngayong may nanliligaw sa kamatayan, tiyak na hindi niya ito pinapansin. Hanggat hindi samipot ang nasa likod ng mayordomo, desidido siyang baligtarin ang Boulevard League. Hey, napakagwapong tao. Ngayon ay tuturuan kita ng maayos kung ano ang manners. Si Sheridan Isolde ay nasa napakasamang mood dahil nahuli ang kanyang anak, at ngayon ang direktang pag-udyok ni Mr. Harris Mountain ay nagbigay ng labasan para sa kanyang pagkabigo. Ilabas ang bastos na iyon at turuan siya ng leksyon. Nang matapos siyang magsalita ay may 4 na bodyguard na lumapit sa pinto. Mr. Isolde, hindi mo dapat. Nagmamadaling umiling ang mayordoma. Isa itong sakuna, walang nang ahas na saktan siya. Dahil ang isa sa mga bodyguard ng Ridge family kamakailan ay namatay, sino man sa Boulevard League na nakatagpo ni Mr. Harris Mountain ay tinitiyak na maglakad sa kabilang direksyon. Pero ngayon, talagang naghahanap si Sheridan Isolde na personal siyang turuan ng leksyon, hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Maliwanag, hindi ito napagtanto ni Sheridan Isolde, at dahil ang mayordomo ang may pinakamataas na posisyon sa loob ng Boulevard League,
Bagamat may utak sa likod ng mga eksena, siya ay karaniwang nakikita bilang isang kinatawan ng kalooban ng master. Ang makitang napakayabang ng taong ito sa harap ng mayordomo ay isang perpektong pagkakataon para ipakita ni Sheridan Isolde ang kanyang halaga. Please rest assured, Butler. Ang ganitong klase ng tao ay hindi marunong ng ugali, at ngayon, dinidisiplina ko siya para sa iyo. Itinuro ni Sheridan Isolde ang 4 na lalaking nakasuot ng itim. Ang 4 na ito ay nasa tabi ko sa loob ng mahigit isang dekada, bawat isa ay may kakayahang makipaglaban sa 10 lalaki. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para ipakita sa inyo ni Brother Michael ang husay sa pakikipaglaban ng aking tropa ng mga bodyguard. Tumingin siya sa 4 na lalaki sa harap niya, huwag mo akong biguan. Naiintindihan. Ang 4 na lalaki ay pumutok ang kanilang mga buko, lahat ay may paghamak sa kanilang mga mukha. Madalas silang makitungo sa mga ganitong uri ng matipuno, kahanga-hangang tingnan, ngunit hindi matamaan. Ito lang ba? Isang stuffed pillow lang. Umiling si Mr. Harris Mountain, humalukip-kap at tumingin kay Sheridan Isolde, malapit na kitang bugbugin ng husto kahit ang sarili mong ina ay hindi ka makikilala. Atake siya. Napakunot ang noo ni Sheridan Isolde, nakaramdam ng pang-iinsulto. Pumunta ka. Mabilis na kumilos ang mga lalaki, inatake si Mr. Harris Mountain mula sa iba't ibang direksyon. Bang! 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 Isang lalaki ang naghagis ng 3 suntok ng sunod-sunod, lahat ay dumapo sa likod ni Mr. Harris Mountain. Ngunit si G. Harris Mountain ay hindi natinag, sa halip, ang lalaking humampas ay parang nataman siya ng bakal na plato, ang kanyang mga buto ng kamay ay pumipintig sa sakit at ang kanyang noo ay namumuo sa malamig na pawis. Ang 3 pang iba ay nagsikap din ng kanilang buong lakas, ngunit hindi nila makuha si Mr. Harris Mountain sa labis na pagkunot ng kanyang noo. Sa wakas, isa sa kanila ay naglabas ng punyal mula sa kanyang baywang, naghahanda na gumawa ng isang palihim na pag-atake. Binata, hindi ka naglalaro ng patas. Napangiti ang mga labi ni Mr. Harris Mountain, at sa sandaling lumitaw ang punyal, umikot siya at sinalo ito sa pagitan ng kanyang mga daliri, pagkatapos ay marahas na itinulak ito pabalik. Thud. Dumiretso ang hawakan sa puso ng lalaki. Gentzen. Naduraj ang puso ni Stanley Isolde, puno ng kalungkutan ang mukha. Sinundan siya ng 4 na bodyguard sa loob ng maraming taon, at kung tawagin silang bodyguard ay parang pagtawag sa kanila ng mga kaibigan. Ngunit bago siya makabangon, ang 3 pa ay binasag sa ulo ni Mr. Harris Mountain at walang buhay na bumagsak sa lupa. Sa isang iglap lang, 4 na katawan ang nakahandusay sa sahig. Turuan mo ako ng leksyon, ha? Inihagis ni Mr. Harris Mountain ang punyal sa tabi at hinawakan si Stanley Isolde gamit ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo, itinaas siya. Anong gusto mong gawin? Sa sandaling iyon, si Stanley Isolde ay napuno ng takot, paano niya nalaman na ang napakalaking lalaking nasa harapan niya ay napakagaling. Butler, iligtas mo ako. Ngayon ang tanging pag-asa niya ay ang hindi gumagalaw na mayordomo. Mr. Harris Mountain, pag-usapan natin ito, sabi ng mayordomo, alam niyang hindi na niya maaaring baliwalain ang sitwasyon ng hindi nanganganib sa pagkamatay ni Stanley Isolde. Kung namatay si Stanley Isolde, lubos nitong masisira ang prestihiyo ng Boulevard League. Pag-usapan ito, hiniling ko sa iyong Panginoon na puntahan ako, nasaan siya? Lumingon si Mr. Harris Mountain, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Natigilan ang mayordoma sa titig na iyon, mabilis na nagpaliwanag, aayusin ko ang bagay na ito sa pinakamabilis na aking makakaya. Ang Panginoon ay hindi maganda kamakailan. Hindi maaaring magpakita ngayon si Truman Ridge, kapag nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, haharap sa kalamidad ang pamilya Ridge. Ngunit para payapain si Mr. Harris Mountain, kailangan munang mangako ng mayordomo. Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin. Tinitigan ni Mr. Harris Mountain ang mga mata ng mayordomo at marahas na inihagis si Stanley Isolde sa lupa. Kung wala akong makita sa paglubog ng araw, babalik ako. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Mr. Harris Mountain, hindi ka ba natatakot na magulat ako pabalik sa nasa likod mo, na nagsasabing hindi ka nakikipagtulungan at sadyang sinisira ang alyansa? Malakas na banta ng mayordomo. Ito ay matapos makipag-ugnayan sa Truman Ridge at tagapagtaguyod ni Mr. Harris Mountain na ipinadala si Mr. Harris Mountain.
Haha, takot. Ngayon gusto kitang tanungin, takot ka ba sa kamatayan? Kinuha ni Mr. Harris Mountain ang hapagkainan gamit ang isang kamay at binasag ito sa harap ng mayordomo. Basag. Nabasag ang glass dining table sa malakas na ingay. Nang inig ang mayordomo, namutla agad ang mukha niya. Tandaan mo ang aking mga salita. Nakangiting umalis si Mr. Harris Mountain, binasag ang salamin ng vilya at nawala sa silid. Ang mga utos mula sa 10,000 Mountain Alliance ay hindi formal, at ngayon kasama si Julius Reed sa likod niya, ano ang kailangan niyang katakutin? Kung babalik nga si Julius Reed, malamang hindi na mabubuhay si Aiden Woody ng isang oras. Samantala, si Julius Reed, na desperado ng patayin ng Boulevard League, ay gumagala sa lumang bayan. Malapit nang dumating ang santong tagapagmana, at kahit na hindi niya ito mapatay, kailangan pa rin niyang magbigay ng welcome gift. Papayagan din nito ang Boulevard League na tipunin ang lahat ng kanilang puwersa, na ginagawang mas madali para sa kanya na lipulin sila sa isang iglap. Ang lumang bayan ay bumalik sa normal na buhay pagkatapos ng pag-alis ng mga mersenaryo. Bukod sa dock area na napapalibutan ng maraming tao, ang ibang mga lugar ay ganap na bumalik sa normal. Isang ilaw, pakiusap. Nang makalapit si Julius Reed sa isang stall na nagtitinda ng roasted cold noodles, lumapit ang isang medyo may edad na lalaki. Ang Saint Air ay darating sa kalahating oras, si Maurice Hierro ay hindi darating, at kailangan kong maghanda para umalis ngayon. Ngunit ang kalaban ay maraming tao, dapat kang mag-ingat. Ang lalaki ay walang iba kundi si Bridger Davenport. Pagkasabi nito, nagsindi siya ng sigarilyo, inilagay ang lighter sa bulsa ni Julius Reed, at sinabing, "Salamat sa ilaw." Dahil doon, lumiko siya, sumakay sa isang itim na sedan, at mabilis na nawala sa lumang bayan. Isang bug. Nang kunin ni Julius Reed ang lighter sa kanyang bulsa, napagtanto niyang may mini receiver na nakakabit dito.